Dear Miss Amy, Minahal ko siya kahit siya'y aswang. dear Miss Amy, Kahit sa bawat halik niya'y ramdam ko ang pangil na nakatago. dear Miss Amy, Minahal ko siya kahit ang kamay niya'y laging may dugo. ito ang Aswang Love Story. Dear Miss Amy. Dear Miss Amy. Pumayag ka na kasi. Sayang naman yung location. Nakita mo naman ang picture, di ba? Sobrang ganda. Alam ko, pero ang layo nun. Paano yung ibang shops ko dito sa Manila? Si Justin, tsak na hindi papayag yun. Malay mo naman. Okay, sige, ganito na lang. Puntahan natin yung magandang location ng coffee shop na sinasabi ko sa'yo dito sa province namin. Ngayon kung hindi mo magustuhan, walang problema, hindi. Fine. Ikaw talaga, napakakulit mo. Hindi ka tumitigil hanggat hindi ako pumapayag. O sige na, ibababa ko na to ha. Alam ko busy ka rin. Okay, balitaan mo ako kung kailan tayo aalis. Fine. Bye! Mula sa kotse ay bumaba ako at kinuha ang mga gamit sa likod bago sinarado ang pinto. 7:00 pa lang ng gabi. Dapat ay 12:00 ng hating gabi pa ako mamaya uuwi, pero dahil masakit ang ulo ko at wala na rin masyadong tao sa coffee shop, nagdesisyon akong umalis na at daanan sa apartment niya ang boyfriend kong si Justin. Pagpasok ko sa bakuran ay nakita ko agad ang motor niya. Dahil may sarili naman akong susi, binuksan ko ang pinto at pumasok. Babe, I'm home! Maaga akong umuwi. Wala namang masyadong customer eh. Kaya naisip kong dumaan dito. Nasaan ka? Nagtaka ako nang hindi siya sumagot. Dati naman ay agad itong tumatakbo pababa, marinig pa lang ang kotse ko at sinasalubong ako. Pero nang gabing yun, wala akong marinig na kahit anong ingay o kaluskos man lang sa labas. Asa na kaya yun? Babe? Paakyat na sana ako sa taas nang matigilan ako at nakita ang mga damit na nakakalat sa sahig mula sa hagdan paakyat. Bigla akong kinabahan ng hindi lang ang damit niya ang nakita ko doon, kung hindi may damit din ang babae. Nanginginig ang mga kamay na humawak ako sa handrails habang umaakyat. Dalangin na sana'y mali ang aking hinala. Parang nanghina ang tuhod ko nang makita ko ang isang pares ng pulang high heels na hindi ko naman pag-aari sa mismong landing pagdating sa taas. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa kwarto ni Justin. Ngunit nagtaka ako dahil sa halip na ungol ng babae ang naririnig ko, kakaibang tunog ang nagmumula sa loob. Justin? Justin! In behalf of Miss Amy, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala ito, si Madam Venus, upang magsalaysay sa inyo ng kwento natin para sa episode na ito. Abangan po natin si Miss Amy sa mga susunod nating video ha? Siguradong mamahalin nyo rin siya bilang bagong narrator na maghahatid sa inyo ng mga bagong kwento sa channel na ito. O siya, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa at narito na po ang ating kwento. Isang magandang araw po sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kapag natanggap nyo ang liham na ito. Ang ikukwento ko sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan tungkol sa isang aswang. Alam ko na ang iba sa inyo ay tataas ang kilay at hindi maniniwala. Huwag kayong mag-alala. Ako rin. Dahil hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin mapaniwalaan na nangyari lahat sa akin yon. Para siyang isang masamang panaginip na hindi mawala sa sistema at alaala ko. Isang bangungot na nagsilbing trauma sa akin, lalo na tuwing kumakagat ang dilim. This is not just a horror story meant to scare you. This is also a story about love, betrayal and friendship, and what I learned from it. Nagsimula ang lahat ng mamatay ang boyfriend ko for 5 years na si Justin. Matapos ko siyang madatna na hubot-hubad sa kwarto habang kinakain ng isang malaking asong itim ang kanyang laman loob. It was a total nightmare. Ang sabi ng iba, aswang daw yun. Pero ang sabi naman ng iba, asong ulol daw na nakapasok sa bahay.
Pero wala kaming nakitang babae at tanging ang damit at sapatos lang nito ang naroon. Makalipas ang mahigit 1 taon at kalahati, tinanggap ko ang alok ng best friend ko na si Alma na mag-relocate sa probinsya nila sa Benguet. Para makalayo at tuluyang makalimot sa 2 dagok na dumaan sa buhay ko. Doon ko nakilala si Lando. Hindi ko akalain na mas matinding takot pa ang mararanasan ko sa lugar na yun. Yan, bukas na. Congrats, girl. Thank you, Babs. Thank you for always being there for me, ha? Lalo pagkatapos mawala ni Justin. At yung iskandalong iniwan niya. Oh, huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, eto na yung simula ng bagong buhay mo. Nga pala, kailan ang baba mo sa Baguio? Sa 1 araw pa. Tsaka uwian din ako dito. Malapit lang naman eh. O di mabuti. Makakadaan ka dito dahil free coffee ka once a day. Talaga? Wow! O siya, sige na. Layas na. Bye! Pumasok ako sa loob ng coffee shop at ngumiti sa mga naunang customers namin. Bukod sa iba't ibang kape, may mga non-coffee drinks din kami gaya ng milk-based drinks, chocolate at mga juice. May mga binibenta din akong freshly baked breads, pastries at cookies. Katulong ko sa coffee shop si Gwen, ang isa sa mga naunang nag-apply noong tinatayo pa lang namin ang shop. Ang isa ko pang kasama ay naka-assign sa kitchen, si Lando, ang anak ni Nanay Wina na may-ari nitong pwesto ng shop. Sa likod ay ang up and down nilang bahay na may bakuran at malawak na garahe kung saan din ako tumutuloy at nangungupahan ng kwarto. Bahagya akong naglakad-lakad at ngumiti habang pinagmamasdan ng magandang tanawin sa harap ko. Payapa at parang napakalapit ko sa langit. Bumuntong hininga ako bago umalis at bumalik sa shop. Kumusta, Ate Gwen? Ayos naman. Nakakamiss maging barista, no? Mabuti na lang at tinanggap mo ko. Mas malapit na ngayon sa bahay ang trabaho ko, ma'am. Mas lalakas pa to kesa walang coffee shop dito. Tapos puntahan ng turista. Tignan nyo, oh. Dinadagsa tayo kahit opening pa lang. Kaya nga eh. Sana talaga magtuloy-tuloy. Para worth it naman ang paglipat ko rito. Ay naku, ma'am. Think positive. Masarap na ba ng mga produkto natin eh. Tapos ang ganda pa ng pwesto natin. Napalingon kami nang mula sa kitchen ay lumabas si Lando, ang tumutulong sa akin na mag-bake ng mga tinapay at magluto ng iba pang tinda namin doon. Simple ngunit parang may bahid ng hiya ang ngiti na binigay niya nang lumingon sa akin. Nilagay niya sa loob ng estante ang mga bagong luto na tinapay. Bukod sa kanilang 2 ni Ate Gwen, may 2 pa kaming staff na naka-assign sa cashier. Nang bumalik si Lando sa kitchen ay saka muling nagsalita ang katabi ko. Gwapo ni Lando, no, ma'am? Alam mo bang may lahi silang Igorot? Dati yung OFW kaya napagawa niya itong bahay nila at nakapagpatayo ng pwesto dito pang negosyo. Tapos may sarili na rin silang lupa na sinasaka at taniman ng gulay. Kung hindi lang namatay ang tatay niya, baka nasa abroad pa yan. Wala kasing kasama si Nanay Wina sa bahay kaya umuwi siya at inaasikaso na lang yung maliit nilang farm dito. Palibhasa ay nag-iisang anak. Tahimik lang talaga siya, no? Mahiyain talaga yan. Lalo sa mga hindi pa niya masyadong kilala. Lalo na sa babae. Sa ganda niyong yan, ma'am. Kaya lalong nahihiya siguro. Naku, si Ate Gwen talaga, oh. Matapos namin magkwentuhan sandali ay pumasok na ako sa loob ng kitchen. Muli ay nahihiyang ngiti ang sinulubong sa akin ni Lando. Nang may dumating na order ng 2 clubhouse sandwich, ay magkatulong kami na ginawa yon. Hindi siya kumikibo pero ramdam ko ang panaka-naka niyang sulyap sa akin. Mag-iisang buwan na mula nang dumating ako doon sa Benguet. Nauna sa akin si Alma at siya ang nag-asikaso ng renovation ng shop. Pero wala pa akong natatandaan na nag-usap kami ng matagal kahit kapag naroon kami sa bahay. Ayos ka lang ba rito? Kumusta ang trabaho mo? Po? Ayos naman, ma'am. Masaya nga ako na nakabalik ako pagbibake ng mga tinapay. Bakit hindi nagkaya dito ng pwesto niyo ng bakery noon?
Ginawa ko na yon, kaya lang kasi mag-isa lang ako. Sa akin lahat ng trabaho mula palengke, luto ng tinapay, benta, accounting. Minsan si nanay tumutulong, pero iba pa rin kapag part-time. Dati may kasama ako, kaso nahuli ko na ninanakawan yung benta, kaya inalis ko. Mula noon, hirap na akong magtiwala. Hindi kinaya ng katawan ko mag-isa, kaya nagkasakit ako. Kaya napilitan akong magsara. Kaya naisip namin na parentahan itong pwesto. At least every month, sure na may pasok na kita. Tama naman. Sayang lang no, hindi pwedeng open ang coffee shop tuwing gabi. Sa Maynila kasi kung kailang gabi, tsaka maraming customer. Delikado kasi dito kapag gabi. Ate Gwen, 2 clubhouse sandwiches para sa table number 2. May 3 order pang pumasok. Ako na bahala dyan. Relax ka lang muna. Sabi mo delikado rito? Paano delikado? Uso ang hold up? Basta, delikado dito kapag gabi. Kaya wag kang lalabas kapag dumilim na. Okay. Hindi ko sinasabi to para takutin ka. Kung hindi, para mas mag-ingat ka. May serial killer dito? Wala makapagsabi kung sino o ano ang pumapatay. Aswang. Yun agad ang naalala ko sa sinabi ni Lando. Kinilabutan ako at agad bumalik sa isip ko ang nasaksihan ko noon na hanggang ngayon ay nagsisilbing bangungot sa akin. Ang kwento sa akin ni Lando, matapos akong hindi sumagot, nakita na lang daw niya akong tulala at nanginginig ang mga kamay ko. Doon siya nag-alalahan na lumapit at hinawakan ako sa kamay. Ma'am? Ma'am? Ayos ka lang? Ha? Bigla kang natulala tapos nanginig ang kamay mo. Ang lamig oh. Ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. May naalala lang ako. Tungkol sa aswang? Sige maiwan na muna kita. May nakalimutan ako sa taas. Sige. Ako na bahala dito. Magpahinga ka na sa taas. Kinagabihan pasado 8:00. Kumain na ako ng hapunan kasabay si Nanay Wina at Lando. Nakaligo na rin ako at handa ng matulog. Sa hindi malamang dahilan ay hindi ako makatulog. Kaya naman lumabas ako ng silid at pumunta sa kusina. Nang makita ko na may 4 na bote ng beer doon, kumuha ako ng isa at binuksan yun. Pagkatapos ay naupo ako sa harap ng mesa. Binuksan ko ang phone at pumunta sa gallery. Sa screenshot folder, isa-isa kong tinignan yon at binasa ang nakasulat doon. Hindi ko napigil na umagos ang luha ko. Ma'am? Lando, nandiyan ka pala. Agad akong umiwas ng tingin at pasimpleng pinahid ang luha na umagos sa pisngi ko. Pagkatapos ay pilit akong ngumiti nang maupo siya sa isang bakanting silya sa harap ko. May pagtataka sa mukha nito habang nagpapalit-palit ng tingin sa akin at sa bote ng beer. Umiiyak ka? May problema ka ba? Wala. Hindi ka pala magaling magsinungaling, ma'am. Okay lang ako. At saka Erica na lang ang itawag mo sa akin. Hindi ka naman na iba. Sige. Pero pwede mong sabihin sa akin ang problema mo. Total naman, magkasama tayo sa trabaho. Madaldal ka rin pala, no? Ang akala ko nga tahimik ka lang eh. Dati naman hindi ka pala kibunong bago ako rito. Pasensya ka na. Ganun lang kasi talaga ako. Matagal bago mapalagay ang loob sa bagong kakilala. Naisip ko rin kasi na bukod sa kasama kita sa trabaho, boss kita, kaya kailangan komportable ako sa'yo. So, komportable ka na nga. Nasa 50%. Biro lang. Oo naman. Hindi ka mahirap pakisamahan. Mabait ka naman kasi. So, ano na nga ang problema? Wala naman. May naalala lang ako na hindi ko na dapat maalala pa. Yan ba yung tinitingnan mo sa phone mo? Oo. Basahin mo. We dated for 5 years. And I found out that he was cheating on me. Alam mo kung kailan ko nalaman? Noong gabi mismo na natagpuan ko yung bangkay niya sa kwarto ng bahay. Wala siyang damit habang nakahandusay sa sahigang katawan niya. At nilalapan ng malaking aso. May damit ng babae na nakakalat sa apartment niya pero wala ko nakitang babae doon. Later on, I found that conversation with a certain woman.
na nagtatago sa likod ng codename na Red Bikini Babe sa isang phone niya. Doon ko lang nadiskubre na may isa pa siyang account na gamit niya para lang makipag-usap sa babae niya. At 6 na buwan na silang nag-uusap. 6 na buwan na niya akong niloloko. Puro mga kawalang hiyaan at kababuyan ang usapan nila. He denied me. Wala daw siyang girlfriend. I should have known better. Alam ko na noon pa, bago maging kami na may fetish siya sa babaeng wild. Unfortunately, I'm not that kind of woman. Pero ang akala ko, na-overcome na niya yon. Hindi pala. Grabe. Nakikipagsabayan sa kanya yung babae? Halatang game? Hindi mo ba kilala yung babae? Hindi. Wala siyang picture sa 2 phone ni Justin. Sorry Hayop yung ex mo. Pero sabi mo kanina, na nilala pa ang katawan niya ng malaking aso? Oo. As in lapa. Uwak-wakan siya niya at kinakain ng aso na yun ang lamang loob niya. Hindi ordinaryong aso yun. Isang aswang. Tao na aswang. At kaya magpalitan nyo bilang malaking aso. Doble ang laki nila gaya sa karaniwan. Pero nasa Maynila ka. Paano nagkaroon ng aswang doon? Ayun nga eh. Kaya kahit ako hanggang ngayon hindi ako makapaniwala. Kahit ako mismong nakakita. Ang hinala namin baka nung nakapasok yung aso, pwedeng nakatakbo yung babae. Oh, pwede yung kabit niya mismo ang aswang. Kaya wala kayong nakitang tao. Pero buti hindi ka hinabol. Hinabol ako ng aswang na yon. Mabuti mabilis ako nakatakbo at nagkulong sa kabilang kwarto. Sinubukan akong pasukin doon. Binangga niya yung pinto ng paulit-ulit. Kaya gumawa siya ng ingay. Isama pa yung malakas na sigaw ko. Rumisponde agad yung mga kapitbahay at ang sabi nila, mabilis daw na tumatakbo palabas yung malaking aso. Kahit sila'y nagulat at sinabi agad na aswang yon. Kaya hinabol nila pero mabilis nakatakas. Nakakapagtaka. Paano nakarating sa Maynila ang aswang na ganun? Pero alam mo kung ano yung mas masakit, Lando? Yung galit na galit ako sa ginawa sa akin ni Justin. Pero hindi ko na siya masumbatan. Gusto ko siyang murahin pero hindi na niya ako maririnig. Gusto ko siyang sampalin, bugbugin. Gusto kong gawin yun dahil sa panliloko niya. Pero hindi ko na yun magagawa. Sobrang unfair. Sa sobrang frustrated ko ay tinungga ko ng isang straight ang beer sa baso ko. Sabay salin pa ng natitira pa at pilit na inubos yun. Pagkatapos ay kinuha ko ang isa pang bote sa ref. Nang bubuksan ko na sana yung isa, inagaw na ni Lando sa akin ang bote at nilayo na sa akin. Tama na. May trabaho pa tayo bukas. Baka hindi ka na magising na maaga. Paano ako magagalit sa kanya kung patay na siya? Alam mo yung gusto ko siyang buhayin para lang ako mismong pumatay sa kanya. Okay lang na umiyak. Iiyak mo yan hanggang sa magsawa ka. Kita mo isang araw, marirealize mo na lang na hindi mo na siya maiisip. Kasi wala ka naman ang magagawa. Magalit ka man, nangyari na ang nangyari at wala na siya. Ang mabuting gawin mo ngayon ay ipagpatuloy mo ang buhay mo. Nandito naman kami ni nanay. Salamat, Lando. Sige na, matulog ka na. Ako na ang magliligpit nito. Pagpasok ko sa kwarto ay agad akong nahiga at tinignan ang picture ni Justin. Galit sa halip na pagluluksa ang nararamdaman ko para sa kanya. Mariin kong hinawakan ang phone ko at sa isip ko ay paulit-ulit ko siyang sinasampal, sinasabunutan at sinusuntok. Sana nasusunog na yung kaluluwa mo sa impyerno. Cheater! Bahagya na akong naiidlip dahil na rin sa tama ng alak nang bigla kong bumalikos ng bangon at marinig ko ang nakakatakot na alulong ng aso. Mukhang malayo yun sa amin pero nakaramdam pa rin ako ng kilabot. Nakita ko kung paano nangalisag ang balahibo sa braso ko. Malamig na doon sa benggit. Pero parang biglang naging mas doble ang lamig. Halos tumalon ako sa gulat nang biglang may marinig akong kalabog sa bubong. Ano yun? Parang may tao sa bubong ha.
May naglalakad. Bumangon ako at bumaba ng kama. Saka nakiramdam. Muli ko na namang narinig ang mga yabag. May mga tao talaga sa bubong. Dahil doon lumabas ako at lumapit sa bintana. Bubuksan ko na lang yon nang biglang lumabas si Nanay Wina mula sa kwarto niya at sumunod naman na lumabas si Lando. Nagmamadali si Nanay Wina na lumapit sa akin at nilayo ako mula sa bintana. Habang si Lando naman ay may kinuha sa isang cabinet. Huwag na huwag mong bubuksan ang bintana kapag may narinig ang ingay sa bubong. Lalo na't narinig mo na naglakad. Bakit po? Aswang ang nasa taas. Kung binuksan mong bintana, makakapasok sila dito. Mamamatay tayong lahat. Aswang? May aswang dito? Hindi mo alam? Hindi sinabi ni Almo sa'yo? Hindi eh. Lumayas ka dyan sa taas! Kampo ng demonyo! Layas! Tumingala kami ng sabay-sabay nang marinig namin ang mabilis at mabigat na tumatakbo ang mga yabag sa bubong. Matapos marinig ang ilang ulit na hagupit ng buntot pagi. Makalipas lang ang ilang minuto, tuluyan ang natahimik ang paligid. At muli ko narinig ang mga kuliglig. Nay, pasensya na po. Muntik pa tayong mapahamak dahil sa akin. Huwag mo nang isipin yon. Hindi mo naman alam na aswang yon. Salamat po. Sa susunod mag-iingat na po ako. Matulog ka na. Wala na yon. Pumasok ako sa loob ng kwarto ko at muling nahiga. Dahil na rin sa nainom ko, sa kabila ng mga nangyari at naramdaman kong takot, ay hindi naman nagtagal, inantok na ako. Hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Ilang sandali pa ang lumipas nang maalimpungatan ako matapos marinig na dahan-dahan na bumubukas ang bintana ko. One thing about me, Madam Venus, madali ako magising kapag may kumikilos sa paligid ko. Kaya agad kong dinilat ang mga mata ko. Pero gano'n na lang ang takot na naramdaman ko nang bumungad sa harap ko ang isang nakakatakot na nilalang na nakasampa sa bintana. Lando! Nanay Wina, may aswang! Dahil sliding window yon na gawa sa kahoy at copy shells, madali nitong nabuksan ang bintana. Bumalikos ako ng bangon at sumiksik sa sulok ng kama. Nakakatakot ang kanyang itsura, Madam Venus. Puro dugo ang kanyang muka at ang mga balat nito ay parang may mga sugat na hindi gumagaling. Ang ngipin, gaya ng sa malaking asong aswang na pumatay kay Justin. Mahaba ang kanyang dila at umaagos ang laway mula sa bibig, na para ba akong isang putahe na gustong-gusto nitong kainin. At ang mga mata nitong nanlilisik ay titig na titig sa akin, na parang anumang oras lalapain ako. Erika! Sa wakas! Sino ka? Bakit mo ko kilala? Huwag kang nalapit sa akin, demonyo ka! Erika! Nandito yung aswang! Ay, Panginoon! Erika! Nandito ka, bilis! Lumayo ka sa kanya, hayop ka! Ikaw ang lumayo sa kanya! Si Raulo! Nang tangkang papasok ang aswang, ay mabilis na tinulak ito ni Lando gamit ang mahabang floor mop. Ilang beses nitong tinulak ang aswang hanggang sa tumatakbong lumapit si Nanay Wina, dala ang isang dakot ng asin. Sabay sa muling pagtulak ni Lando ay siyang bato naman ni Nanay ng asin at hagupit ng buntot pagi. Umalis ka dito sa pamamahay ko! Kampo ng Diablo! Layas! Doon nakabitaw ang aswang at tuluyang nahulog. Nagmamadali nilang sinabitan ng bawang ang mga bintana sa buong bahay. Pagkatapos ay sumilip kami at nakita namin ang aswang na tumingala sa amin at pinukol kami ng masamang tingin. Hindi pa tayo tapos! Babalikan ko ang babaeng yan! Isarado mo na yung bintana! Bilisan mo! Nasaktan ka ba? Hindi naman. Hindi ko pala nasabitan ng bawang ang mga bintana. Nawala sa isip kong gawin kanina. Pero ayos ka lang ba? Anong gagawin ko? Babalikan daw niya ako. Huwag kang matakot. Nandito kami. Kami ni Nanay. Hindi ka magagalaw ng aswang na yon. Siya nga naman, Erika. Pero ang ipinagtataka ko lang, hindi naman kasi pumapasok ng bahay ang aswang na yan. Kaya hindi kami nag-aabala na magsabit ng mga pangontra. Gumagala lang yan sa daan. Ngayon lang siya sumugo dito. Siguro ay naging mainit sa mata niya sa Erika.
Dahil siya ang bagong salta dito sa atin. Maaari nga. Ang mabuti pa, harangan mo ng kahoy ang magkabilang kilid ng bintana para hindi na yan mabuksan basta. Opo, inay. Pasado 9:00 na yon ng umaga at dumadami na rin ang customers. Dahil nasa Benguet kami, ang mga turista na pumapasyal doon sa umaga ang madalas nagiging customer namin. Napatingin ako kay Lando nang lumapit siya sa table kung saan kami nakaupo ni Alma at nag-uusap. Nilapag nito ang isang hot maraschino coffee at isang special ensaymada na siya mismo ang nag-bake. Ay, salamat. Hindi naman ako nagpadala ng pagkain dito. Oo nga. Alam ko na hindi ka pa kumakain mula kaninang madaling araw. Ako mismo ang nagpahanda niyan kay Ate Gwen. Naku, salamat ah. Sige, balik na ako sa loob. Sige. Nang umalis si Lando ay binigyan ako ng mapanuksong ngiti at pagtaas ng kilay ni Alma. Natuwa na lang ako at ngumiti. Nang muli akong lumingon kay Lando, nahuli ko siyang nakatingin sa akin bago pumasok sa kitchen. Matapos yon ay bumalik ang tingin ko sa kaibigan ko na hindi pa rin ako tinitigilan sa nanunukso niyang tingin. Isang araw lang akong nawala. Mukha may hindi na agad ako alam ha. Para kang sira. Wala, okay? Ano yun ha? Anong meron sa inyo ni Lando? Ano? Wala nga. Ikaw alam mo malisyosa ka. Nagbigay lang ng pagkain eh. Ba? Diyan nagsisimula yan. Landlord. At kasama ko sa trabaho si Lando, yun lang. Eh paano kung gusto ka niya? Ha? Hindi yan ah. Don't tell me. Hindi ka pa nakaka-move on kay Justin pagkatapos ng mga ginawa niya sa'yo. Hindi naman sa ganon. Hindi lang ako sure kung ready na akong mag-entertain ulit. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Eh teka nga, ba't ba yan ang iniisip mo? Ikaw talaga? Nagbigay lang ng pagkain eh. Uy, aminin. Hindi yan basta ginagawa ng empleyado. Either nagpapalakas o gusto ka. Ay naku, lumayas ka na nga dito. Pero seryoso, Erica. Kapag niyaya ka niyang lumabas, go for it. Maybe this is the right time to move forward. Total naman, magdadalawang taon nang wala si Justin. Pero kung wala ka naman talagang nagugustuhan, nandito naman ako, hindi kita iiwan. I know. Kaya nagpapasalamat ako na ikaw ang best friend ko. Anyway, umalis ka na nga. Magtatrabaho pa ako. Bye! Nang makaalis si Alma ay kinuha ko ang pagkain na binigay ni Lando at dinala sa kitchen. Naabutan ko siya na gumagawa ng order ng mga customers. Hindi gaya kanina, maluwag na siyang ngumiti sa akin nang makita na kinakain ko ang binigay niyang pagkain. Gwapo si Lando. Mas matangkad sa akin. Malaki at matikas ang pangangatawan. Kayumanggi at maganda ang kanyang mga mata. Medyo maangas ang dating nito at rugged kung pumorma. May pagka-bad boy ang image. Kabaliktaran ni Justin na siyang ideal type ko. Ilang beses ko na rin siyang nakikita na nagsusuot ng maliit na hikaw sa tenga. Hindi ko maitatanggi. Malakas ang sex appeal ni Lando na para bang humahatak sa akin palapit sa kanya. Thank you ulit dito ah. Wala yon. Ugaliin mong kumain muna bago ka magsimula ng trabaho para hindi ka manghina. Yes, boss. Nakakapanibago lang na may nag-aasikaso sa akin ng ganito. Bakit? Yung dating boyfriend mo. Hindi siya ganyan. Mas gusto niya na siya ang binibaby. Yung isang ex ko before him, siya maasikaso pero matagal na rin kasi yun eh. Eh di habang nandito ka, ako muna mag-aalaga sa'yo. Loko. Sige ka, baka masanay ako. Eh di masanay ka. Nga pala, nakatulog ka ba na maayos kagabi? Oo, nakatulong yung paglaklak ko ng beer. Huwag mo nang ulitin yun ha. Yes, boss. Maya-maya pala sisimulan ko na yung pag-bake ng additional menu natin para ma-chill na overnight. Oh, ano nga yung idadagdag natin? Triple chocolate cake na lang. Carrot cake and cheesecake. Pwede ba mag-suggest? Masarap din siguro mag-antay ng Sans Rival at muffins. Nabanggit ni Ate Gwen na may ibang naghahanap sa atin na ganun. Oo,
Naka-line up na yun sa mga ilalabas natin. Ay, parami ng parami ang menus natin tapos dalawa lang tayo. Kaya natin yan. Wala naman tayong problema sa pamamalengke. At nagdi-deliver na lang sila dito. Ako na ang bahala sa mga orders. At ikaw, gawin mo lang lahat ng cakes natin. Mabuti na lang nandito ka, Lando. Kahit kayo ang may-ari nitong pwesto, pumasok ka pa rin dito. Nagkataon na pareho nating mahal ang mag-bake o magluto. Saka, masaya ako mula na magbukas itong coffee shop. Mas nalilibang ako. Sana ikaw rin. Sana kahit na may kababalagan na nangyayari dito sa amin, sana nag-i-enjoy ka pa rin. Oo naman. Sa ganda ba naman ng views dito? Nakakalimutan kong tungkol sa aswang. Sa day off natin, gusto mo ipasyal kita. Sure. Mula yata nang dumating ako dito. Puro pag-aasikaso dito sa shop at trabaho na ang hinarap ko. Sige, akong bahala sa'yo. Pasado 9:00 ng gabi. Halos katatapos ko lang sa pagbe-bake ng mga cakes na idagdag namin sa menu bukas. Sa bawat flavor ay tigi-isa lang muna ang ginawa ko dahil trial pa lang naman. Kanina ko pa dapat tapos ito pero dahil dumagsa ang customers, bunga din ang dami ng turista sa lugar namin. Kinailangan kong tulungan si Lando sa paggawa ng mga orders na sandwich at burgers. Dahil doon, pasado 4:00 na ako nakapagsimula ng pagbe-bake. Hanggang sa hindi ko na namalayan ng oras. Ako na lang ang naiwan doon sa shop at nagliligpit na ako ng mga kasangkapan na ginamit ko nang dumating si Lando. Hindi ka pa tapos? Katatapos lang. Hinuhugasan ko nilang to. Bakit hindi mo ako tinawag? Hindi sana tinulungan kita. Kanina pa ako nag-chat sa'yo eh. Sabi ko, pumasok ka muna sa bahay at kumain ng gabihan. Ay naku, sorry. Hindi ko nabasa eh. Naka-charge kasi yung phone ko sa counter. Akin na, tutulungan na kita sa paghuhugas. Hindi ka pa ba nagugutom? Gutom na nga eh. Ano pang niluto ni Nanay Wina? Nagata siya ng supo na may kalabas at sitaw. Tapos at prito ng tilapia. Wow! Ang sarap! Kaya nga, bilisan na natin para makakain ka na. Ikaw, kumain ka na? Hindi pa eh. Iniintay kita. Baka kasi gusto mo na may kasabay. Ay, buti naman. Mas masarap kumain ng may kasabay. Magkatabi kaming nakatayo sa harap ng kitchen counter. Siya ang nagpatuloy sa paghuhugas ko habang ako naman ay pinupunasan at nilalagay sa kanya-kanyang lalagyan ng mga ito. Nang magkatinginan, pareho lang kaming natawa. Dahil sa naranasan kong panloloko ni Justin, naging mahirap para sa akin na magtiwala sa ibang tao, Madam Venus. Hindi palagay ang loob ko kapag may nakakausap ako. Pakiramdam ko, palagi nagsisinungaling sila sa akin. I stopped trusting people. I became uncomfortable to anyone. Tanging si Alma at pamilya ko lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ngayon ko lang ulit naramdaman na panatag ang loob ko sa ibang tao. Yung feeling na safe ako kahit anong sabihin o gawin ko. Basta si Lando ang kasama ko. Mas nakakangiti ka na ngayon. Talaga? Ano ba ako dati? Lagi na kasi mangot? Hindi naman. Pero ang lukot ang mata mo. May mga pagkakataon na bigla ka na lang matutulala. Tapos, parang iiyak ka na lang anytime. Ngayon, mula nung mag-usap tayo at binuhos mo yung nararamdaman mo, gumaan ang dating mo. Naging maaliwala sa mukha mo. Lalo kang gumanda. Salamat, Lando. Walang anuman. Bahagya akong napakunot noon nang mapansin ko na may dumi sa gilid ng mukha ni Lando. Maging sa suot nitong puting t-shirt. Wala sa loob na basta na lang ako lumapit sa kanya at inalis ng kamay ko ang dumi sa mukha niya, maging sa kanyang damit. Natigilan ako maya-maya nang maramdaman kong nakatingin sa akin si Lando. Doon ko lang napansin nang lumingon ako sa kanya na masyadong malapit kami sa isa't isa. Sorry. May dumi kasi. Nasanay lang ako sa ginagawa Sa boyfriend mo? Okay lang. Ang sarap sa pakiramdam na ganun. Yung may nag-aalaga. Tarantado lang talaga yung ex mo. At nagawa kang lokohin. At least nakaarma na siya agad bago ko pa nalaman ang kalokohan niya, di ba? Ikaw, wala ka bang girlfriend? Ex na.
Kaya rin ako nagdesisyon na umuwi na lang sa Pilipinas. Nakilala ko siya sa Dubai. Housekeeper sa hotel na pinapasukan ko. Ako naman nasa kitchen at nagtatrabaho bilang sauce chef. Hanggang sa nalaman ko na lang na may nangyari pala sa kanila ng isa kong katrabaho. Housekeeper din gaya niya. Partida, nakakasama ko yung lalaki sa tuwing lumalabas kami ng mga kaibigan ko doon. Nalaman ko pa na pareho sila ng day off. Kung hindi pa siya nabuntis, hindi ko malalaman. Kaya ayun. Saktong nawala si tatay at mag-isa na lang si nanay dito. Malaki-laki rin naman ang naipon ko, kaya umuwi na ako. Bakit kaya sila ganun, no? Naghahanap pa ng iba kahit meron na. Kapag nabuking mo, sasabihin hindi sinasadya. Kung ayaw na nila o hindi na sila masaya, di sana nakipag-iwalay na lang sila. Ganun talaga. Hayaan na lang natin sila. Anyway, tapos na to. Nasa ref na yung mga binake mo. Uwi na tayo? Sandali pa lang. Kukunin ko muna yung phone ko sa labas. Habang nagpupunas ng counter si Lando, lumabas ako ng kitchen at kinuha ko ang phone at charger ko. Saktong paglabas din ng bintana mula sa kusina ay sabay kaming napalingon nang makita ang isang malaki at itim na aso na naglalakad sa labas ng coffee shop. Napadive sa semento si Lando nang biglang lumingon sa amin ang aswang, kasabay ng pag-upo at pagtago ko sa likod ng cashier counter. Gumapang siya palapit sa akin at hinawakan ng nanginginig kong mga kamay. Nang mga sandaling yun paulit-ulit na nagre-replay sa isip ko ang tagpo na naging bangungot na sa akin. Opo, bilis! Aswang, ganyan yung nakita ko na pumatay kay Justin. Anong gagawin natin? Paano tayo lalabas? Hihintayin natin siyang umalis. Natatakot ako, Lando. Baka makapasok siya rito. Hindi yan. Nila ko na yung front door kanina. Pinabangga niya yung pinto! Mula doon sa aming pinagtataguan, narinig naming dalawa ang malakas na tunog ng pag-amoy nito. Hanggang sa narinig na lang namin ang tunog ng salamin na pinto na parang sinusubukan itong itulak. Mabuti na lang at nakatriple lock na yon sa loob at nakakadena ng padlock sa labas. Nang sumilip ng bahagya si Lando, doon niya nakita ang aswang na pilit na tinutulak ang pinto gamit ang isang paa nito. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko nang sumunod naming marinig ang malakas niyang ahangil. Parang galit na galit ito na hindi nakakapasok. Nagpupumilit siyang pumasok. At tiyak na naamoy niya tayo. Diyos ko, Lando. Natatakot ako. Ano gagawin natin? Sandali, may naisip ako. Baka sakaling gumana. Ano yun? Dahan-dahan kumuha si Lando ng mga ground coffee. Pagkatapos kumuha siya ng maraming asin na ginamit sa salted caramel coffee drink namin. Dahan-dahan gumapang si Lando palabas ng counter. Nagtago sa gilid ng pader. Saka yun binato sa may pinto. Bahagya akong sumilip at nakita ko na matapos maamoy ng aswang ang mga nagiling na kape at asin, bigla itong nabahing at parang susuka anumang oras. Hanggang sa mabilis itong tumakbo palayo. Gumana! Ang galing, Lando! Halika na habang wala pa siya. Bukas na natin linisan yan. Dala ang ibang gamit ko ay nagpatay ng mga ilaw doon sa dining area. Pagkatapos nagmamadali kaming tumakbo sa kusina. Pinatay ang mga ilaw doon saka lumabas gamit ang pinto sa likod. Mabuti na lang at paglabas doon, nasa loob na kami ng bakuran ng bahay. Palapit na kami sa pinto nang magulit kami nang biglang lumabas sa makapal na halamanan ng aswang. Hinawakan ni Lando ang kamay ko at tinago niya ako sa likod. Nang galit na umangil ang aswang. Baka makapasok siya. Hindi yan makakapasok. May mga pangontra akong sinabit sa mga bakod. Halika na sa loob. Lumipas pa ang mga araw. Hindi ko na malaya na ilang buwan na rin pala akong naninirahan doon. Nakapag-adjust na rin ako sa buhay doon sa Benguet, kasama na ang malamig na klima na siyang gustong-gusto ko. Habang tumatagal ay nagiging mas malapit kami ni Lando. Mas lalo rin namin nakilala ang isa't isa sa mas malalim na paraan. Palibhasa ay halos 24 oras kaming magkasama sa trabaho man o sa bahay. Hindi lang ako sa kanya naging close kung hindi maging kay Nanay Wina. Sa negosyo naman, mas naging mabenta ang coffee shop. Hindi na lang mga turista ang customer namin, kundi maging mga residente sa Karatig Bayan. Dinadayo na kami kaya doble na ang naging demand sa produkto namin. Dahil doon,
ay nagdagdag na rin kami ng mga tao para tumulong sa amin. Si Lando ang namamahala ng kitchen. Si Ate Gwen ang ginawa kong manager. Erika, halika na dito at kumain na bago ka magpatuloy ng trabaho. Marami pa bang customer? Medyo humupa na po. Nakoy, magaling ka talaga magpatakbo ng negosyo. Salamat po, Nay. Nasa business po kasi karamihan sa pamilya namin, maliban sa isang kapatid kong doktor. Bata pa lang, sinanay na ako ng daddy ko kung paano magnegosyo. Kaya naman pala. Pero naniniwala ako na bukod doon ay sadyang magaling ka talagang humawak ng negosyo. Hands-on ka. Ikaw mismo ang nagbe-bake ng mga binibenta mo. Masaya po ako sa tuwing nagbe-bake po ako. Naku, pareho kayo ng binata ko. Napakahilig gumawa ng tinapay. Pero masaya akong makita na komportable ka na dito sa amin. Kahit na may aswang sa gabi, hindi ka pa rin umaalis. Yun ang dahilan kaya walang tumagal na negosyo dyan sa pwesto ko. Inaatake sila ng aswang at yung iba nga ay napatay pa. Walang aswang-aswang sa akin, Nay. Kapag gustong kumita, walang makakapigil. Gusto ko yung ganyan. Nasa na bang mga magulang mo? Wala na po sila pareho eh. Namatay po si Dad 4 years ago. Hindi na nagising nung umaga. Tapos, sumunod agad si Mommy. After 1 year, heart attack naman ang ikinamatay niya. Kaya kaming 4 na magkakapatid na lang naiwan. May mga kanya-kanya na rin naman po silang pamilya. At yung mga negosyo ni Dad, naiwan sa panganay namin. Ganun ba? Mabuti okay ka na ngayon. Tapos ganun pang nangyari sa boyfriend mo. Naka-move on na rin naman po ako. Nay, anong ulam? Sabay kaming napalingon kay Lando nang dumating ito. Day off niya ng araw na yon pero tumulong sandali sa kitchen. Mas magaan na kahit papano ang trabaho namin kumpara noong nagsisimula kami dahil nadagdagan na kami ng mga tao. Kaya kapag ganitong lunchtime, doon na kami kumakain sa bahay at hindi na hinahatira ni Nanay Wina ng ulam. Nagluto ako dyan ng sinigang na baka. Sakto't malamig na naman kahit tanghali na. Wow, ang sarap. Sige na, kumain na kayo dyan ni Erika. Kapala, Nay. Oh, Lisan nyo na yung bibilin ko. Pagkatapos ito, aalis na ako para di ako gabihin. sige. Erika, gusto mong sumama? Pwede naman. Natapos ko naman ng maaga yung gagawin ko. O tara, sama ka. Baba tayo sa Baguio. Wala pang 30 minutes ang biyahe. Sige ba? Matapos namin kumain at hugasan ang pinagkainan ay naghanda kami ni Lando sa pag-alis. Dumaan muna kami ng shop para magpaalam sa mga kasama namin sakaling hindi ako makabalik agad. Nang malaman ng mga tauhan ko na magkasama kami nga alis ni Lando, tinukso kami ng mga ito. Naku, Ma'am. Ano yan? Date? Ate, ikaw talaga. O bakit? Anong masama? Bagay naman kayo tapos pareho pag single. Oy, Lando. Ingatan mo si Ma'am, ha? Oo naman, Ate Gwen. Ako pa ba? Naku, Ma'am. Take your time. Huwag kayong magmadali sa pagbalik dito. Kami nang bahala. Mula nang magbukas tayo, hindi ka pa nakakapag-relax. Kaya Lando, i-date mo si Ma'am. Okay, copy. Ano boss, tara? Kayong dalawa talaga. Pinagkakaisahan niyo ako. Sige na Ate Gwen, aalis na kami. Bye! Enjoy! Naghintay ako sa harap ng coffee shop habang nilalabas ni Lando ang sasakyan nitong pick-up mula sa garahe. Maya-maya ay napangiti ako nang biglang dumating si Alma. Agad siyang tumakbo palapit sa akin at yumakap ng mahigpit na para bang ang tagal naming hindi nakita. Samantalang kahapon lang pumunta siya doon sa shop. Oh, ano ginagawa mo dito? Binibisita ka. Kung makasabi ka naman ng bisita, parang wala ka dito kahapon. Tara na. Matapos ihinto ni Lando ang sasakyan sa gilid ng daan, bumaba pa ito at binuksan ang kotse sa passenger seat. Nakita ko ang bahagyang pagkabigla sa mukha niya. Sinundan niya ng tingin si Lando at may lungkot na sumilip sa mata niya. Pero agad ngumiti nang tumingin sa akin.
Sa halip na sumakay ay hinarap ko sandali si Alma. Aalis ka? Oo, yun nga ang sasabihin ko. Kayong dalawa lang? Niyaya kasi ako ni Lando. Sasama ako sa kanya sa Baguio para makapag-relax din kahit papano. Sana sinabi mo sa akin. Para ako na lang ang sumama sa'yo at pumasyal tayo. Alam mo naman na basta ikaw, libre ako. Bebs, masyado nang marami ang naitulong mo sa akin. Okay na ako. Tsaka alam ko na busy ka rin sa pag-aalaga sa lolo mo. Ayoko namang dumagdag pa ako sa iintindihin mo. Nandito naman na si Lando. Oo nga, Alma. Ako na ang bahala sa kaibigan mo. Huwag kang mag-alala. Iingatan ko siya. Bye, Ma'am! Enjoy your date! Date? Makikipag-date ka? Hindi. Nanunukso lang yan. Pero pwede ring date. Halika na, Erica, para hindi tayo abuti ng dilim. Okay. Bebs, alis na kami ha. Order ka na lang kahit na ano, sagot ko na. Bye! Bye. Matapos bilhin lahat ng pinamibili ni Nanay Wina, namasyal kami sandali sa Burnham Park. Pagkatapos, sa Wright Park naman. Nagpicture taking pa kami sa harap ng The Mansion House at naglakad ng walang pagmamadali. Sa unay, tahimik kaming dalawa at bahagyang nagkailangan dahil ng mga oras na yon, karamihan sa kasabay namin ay pawang mga magkakaparehas na magka-holding hands. Awkward? Medyo. Tayo lang yata ang hindi magjowa dito eh. Pwede naman tayong gumaya sa kanila. Wala namang magagalit, di ba? Ha? Aaminin ko, Madam Venus, nang kunin ni Lando ang kamay ko at hawakan, ay kinilig ako. Ngayon ko lang ulit naramdaman ng ganito. Yung para akong teenager na kinikiliti ang puso. Tama si Alma sa kanyang sinabi. It's high time to forget about the past and start anew. Hindi ko maitatanggi na malakas ang dating ni Lando sa akin. Gustong gusto ko kapag inaalagaan niya ako. Mukha siyang maangas at bad boy pero napaka-gentleman niya sa akin. Sa buong panahon na nakatira ako sa kanila, nakita ko na rin ang tinatago niyang nakakainis na ugali. At ganun din siya sa akin. Alam ko na marami pa akong dapat malaman tungkol sa kanya, pero wala akong takot o pag-aalala na nararamdaman. Okay ba? Oh, okay na okay. Maaga pa. Saan mo pa gustong pumunta? Wala. Okay na ako dito. Maraming beses na rin naman ako nakapunta dito sa Baguio noon eh. Sanay ka na sa buhay probinsya. Sanay ka na rin ba sa aswang? Medyo. Pero mahirap masanay sa takot eh. Palagi pa rin natitrigger yung trauma ko kapag nakikita ko yung asong itim na yon. Matagal lang nagtatangka na patayin yun ng mga tanod sa barangay natin. Kaya lang, laging nakakatakas. Ang mga aswang kasi kapag hindi natamaan sa mismong puso, mabubuhay at mabubuhay ang mga yon. Basta takabalik sa bahay kung saan kaya nilang pagalingin ang mga sugat nila. Sana mapatay na siya. Nga pala, maiba ako. Hindi kayo close ni Alma, no? Kahit na magkapit-bahay lang kayo? Hindi. Hindi ko nga binabati yun eh. Kakilala lang dahil kapitbahay. Mukhang dismayado na sumama ka sa akin eh. Hindi yon. Paano kayo nakakilala nun? Noong college sa Manila siya nag-aral. Classmate ko siya. Mula noon hanggang ngayon, hindi na talaga kami napaghiwalay. Medyo weird kasi ang pamilya niya. Kaya yung ibang kapitbahay namin, ilag sa kanila. Paano weird? Mukha naman siyang normal kapag kasama ko siya. Ewan, basta naalala ko lang, yung bahay nila nasa bandang loob ng kakahuyan. Tapos yung mga nakatira malapit sa kanila, may mga naririnig daw silang mga boses ng multo sa bahay nila. Tapos yung parents niya dati, hindi basta nakikihalubilo. Lalo na yung lolo niya. Hanggang sa hindi na namin nakikita yung ibang pamilya nila at sila na lang na maglolo ang natira. Masyado talaga siyang private pagdating sa personal life niya. Sa tagal ko siyang kaibigan, never ko pang nakilala ang family niya hanggang ngayon. Laging sarado ang bahay nila. Wala pa yatang nakakakita na nagbukas sila kahit isang bintana. Pero wag na nga natin siya pag-usapan. Halika, balik na tayo sa atin. May papakita ako sa iyo na alam ko magugustuhan mo. Hindi niya binitawan ang kamay ko hanggang sa makasakay ng kotse. Dumaan pa muna kami sa drive-thru ng isang fast food chain.
Habang nasa daan ay kumakain kami ng merienda at sinusubuan ko pa siya habang nagmamaneho. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto. Natigilan ako nang huminto kami sa napakaraming bilihan ng mga bulaklak. Nang bumaba kami ng sasakyan, dinala niya ako sa taniman ng mga bulaklak na malapit lang doon. Tuwang-tuwa ako at manghang-mangha sa ganda ng tanawin. Habang si Lando, saglit na umalis at hinayaan ako na pagmasdan ng paligid. Wow! Ang ganda! Erica, Nang lumingon ako, nakita ko na hawak niya ang isang bungkos ng long stem pink roses. Pagkatapos binigay yun sa akin. Napangiti ako. Marami na ako natanggap na bulaklak sa buhay ko pero ngayon lang ako nakatanggap ng ganito kagandang mga roses. Tumingin ako kay Lando nang hawakan niya ang kamay ko. alam ko na ilang buwan pa lang at marami pa tayong hindi alam sa isa't isa. Pero hindi sapat yun para hindi ko maramdaman na gusto kita. Alam kong hindi maganda ang huling pinagdaanan mo. Pero sana, mabigyan mo ulit ang sarili mo ng chance na magmahal ulit. Bigyan mo ng chance ang sarili mo. Ngayon sa akin, I like you so much, Erica. Pwede ka bang maimbitan ulit lumabas? This time, totoong date na talaga. Nabigla naman ako sa confession mo pero kinilig ako. Thank you, Lando, but yes. Let's go on an official date next time. Talaga? Yes. Nasabi ko rin. Thank you sa flowers. Sobrang ganda. Ano? Halika na. Uwi na tayo. Malapit na palang gumabi. Sa pag-uwi namin ay hindi sinasadya na tuluyan kaming abutin ng gabi. Nagkataon na may malaking aksidente sa main road na daraanan namin. Kaya dahil doon, inabutan kami ng dilim. Tumawag naman kami kay Nanay Wina para hindi mag-alala. Hindi naman din ako na-bore sa biyahe dahil kasama ko naman si Lando. Pagpasok ng kalsada, pauwi sa bahay, sinalubong kami ng madilim na daan. Ang mga bahay at tindahan, sarado na lahat. Nagsimula akong kabahan. Nakakatakot ang dilim sa paligid. Pasensya ka na. Ginabi tayo. Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Hindi mo naman kasalanan na ma-stranded tayo ng 3 hours sa daan dahil sa aksidente. Sana pala, umalis na lang tayo ng maaga. Masyado akong nakampante. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, nandito na tayo. Pero kinakabahan ako. Ang dilim masyado sa paligid. Konting tiis, malapit na tayo. Bago pa lumabas ang... Lando, may tao! Biglang tinapakan ni Lando ang brake at napasigaw kami sa gulat nang may biglang tumawid at mabilis na tumakbo na mukhang matandang lalaki. Mabilis na hinarang ni Lando ang braso niya sa akin bilang proteksyon sakaling sumubsob ako sa dashboard. Pigil ang hininga na lumingon kami sa isa't isa. Agad binaba ni Lando ang bintana sa side niya at sumilip sa bintana. Ano? May tao ba? Nakasagasa tayo? Parang wala naman. Tingnan ko kayo sa labas. Baka matsyempohan ka ng aswang. Mag-ingat ka. Kung wala, bumalik ka na agad dito. Buksan mo yung compartment. May buntot pagi dyan. Kunin mo. Ito? Yung mukhang latigo? Agad kinuha yun ni Lando at mula sa gilid ng upuan sa kaliwa ay kinuha niya ang jungle bolo. Bago buksan ang pinto huminga muna siya ng malalim. Habang ako naman, sa mga sandaling yun magkahalong takot at kaba ang nararamdaman. Sinundan ko ng tingin si Lando nang bumaba siya ng sasakyan. Maingat na lumingon sa paligid bago pumunta sa unahan. Sumilip siya sa ilalim pero walang tao doon. Kahit ako binuksan ang bintana sa gilid ko at sumilip pero wala ring tao doon. Nang wala naman kaming nakita sa paligid ay agad bumalik si Lando. Wala namang tao Halika! Bumalik ka na rito sa loob! Sumakay naman agad si Lando at pinaandar ulit ang sasakyan. Habang patuloy naming binabagtas ang daan, ilang sandali pa'y napansin ko na panay ang silip niya sa rearview mirror nang nakakunot ang noo. Sinasarado ko ang bintana sa gilid ko nang huminto ako at lumingon sa likod para silipin ang tinitignan ni Lando. Pagkatapos muli akong tumingin sa kanya. Bakit? Parang may nakita ako sa likod ng sasakyan. May nakasabit. Sigurado ka?
Oo, nakita ko talagang parang may sumilip eh. Hindi kaya yung aswang yun? Lando, may tao nga! Nakita ko sumampa siya sa likod tapos mabilis na... Ganun na lang ang gulat naming dalawa nang mula sa bubong ay biglang sumulpot sa unahan ng mukha ng aswang. Nakangisi ito habang nakatingin sa akin ang nanlilisik niyang mga mata. Ito yung aswang na pumasok sa kwarto ko. Ilang linggo na yung nakalilipas. Mabilis na kinabig ni Lando ang sasakyan. Sinadyang pazigzag pa yung takbo nang sa ganon mahulog yung aswang na nasa bubong. Pero sa halip biglang sumulpot ang kamay nito sa gilid ng bintana ko at nahablot ako. Lando! Tulong! Kumapit ka sa akin! Nang isarado ko kanina ang bintana ng kotse, hindi ko na malaya na hindi ko pala yun nasarado ng todo. May naiwang espasyo na sapat para makapasok ang kamay ng aswang at mahila ko palabas. Muli akong napasigaw sa labis na takot nang lumitaw sa gilid ko ang ulo ng aswang at pilit ako hinihila palabas. Nagpumiglas ako habang nakakapit ako kay Lando. Dahil doon bigla niyang hininto ang sasakyan at inalis ang seatbelt. Hayop ka! Bitawan mo siya! Naiyak na lang ako sa takot nang maramdaman ko ang sakit nang bumao ng mahaba ngunit matalas nitong kuko sa balat ko. Mabilis na sumampa sa upuan si Lando. Sabay sipa ng malakas sa mukha ng aswang ng 3 magkakasunod. Nang sa wakas mabitawan ako nito, agad akong sumampa rin sa upuan at lumayo mula sa bintana. Kinuha ni Lando ang bolo at sinaksak ito sa braso at mukha. Ako naman agad na hinanap ang binili naming asin kanina. Pagkatapos yun ang binato ko sa mukha nito. Mabilis na nawala ang aswang kaya't nagmamadali na sinirado namin ang bintana. Matapos yun pinaharurot ni Lando ang sasakyan. Ang buong akala namin wala na siya. Hanggang sa muli na namang sumulpot ang mukha nito sa harap. Ngunit ngayon, sa tapat na ni Lando, biglang tinapakan ni Lando ang preno. Sa lakas nito, halos sumubsob na kami pareho sa dashboard. Dahil doon tuluyan ang nahulog ang aswang. Pagkatapos mabilis na inatras ni Lando ang sasakyan. Dahan-dahang tumayo ang aswang. Doon ko lang nakita na ang hugis ng katawan nito gaya sa tao at ang balat nito sa katawan gaya sa kanyang mukha. Ikabit mo ulit ang seatbelt mo! Nakakabit na! Kumapit ka! Ano gagawin mo? Lando! Biglang tinapakan ni Lando ang accelerator at mabilis na pinatakbo ang kotse. Pagkatapos malakas na binaga ang aswang. Kitang-kita ko kung paano ito tumilapon. Narinig namin na nahulog siya sa bubong. Gumulong pababa ng sasakyan hanggang sa tuluyang nahulog sa lupa. Muling huminto si Lando at halos sabay kaming lumingon. Nakita naming nakahandusay ang aswang sa gitna ng kalye. Ang buong akala namin, tuluyan siyang namatay. Pero parehong nanlaki ang mga mata namin nang bigla itong tumayo at nagsimulang humakbang palapit sa kotse na paika-ika ang lakad. Buhay pa rin siya! May sa demonyo talaga! Papating ko na itong hayop na to! Bago pa makatakbo ang aswang palapit sa amin, muling inatras ni Lando ang kotse. Ngunit bago siya mabangga, nakatakbo na ito at sumuot papasok sa gubat. Para kaming tumakbo ng ilang milya. Kumihingal na tumingin sa isa't isa. Ako, nanginginig pa sa takot. May sugat ka sa braso! Nakagat ka ba niya? Hindi! Yung kuko niyang nakasugat sa akin. Halika na! Umuwi na tayo para magabot ni nanay yan! Kinabukasan ay isang bangkay ng babae ang natagpuan sa kakahuyan malapit lang sa coffee shop. Mula doon lumabas ang mga pulis na may dalang malaking leather bag kung saan nakalagay ang katawan ng biktima. Puno ng pag-aalala na nagkatinginan kami ni Lando. Mula sa likod, naramdaman ko na hinaplos niya ako sa likod upang pakalmahin ako. Pagkatapos hinawakan ako sa kamay. Siguro, pinatay muna ng aswang yung babae bago siya sumalakay sa atin kagabi. Naalala mo? Puro dugo ang mukha niya. Oh, nakakaawa naman yung babae. Kailangan talagang mapuksa ang aswang na yan bago pa maubos ang mga tao dito sa atin. Pero may kakaiba dun sa aswang na sumalakay sa atin kagabi. Kumpara doon sa pumasok sa kwarto ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pareho sila ng mukha pati itsura ng katawan pero parang magkaiba sila. Ibig mo magsabihin? Dalawang aswang? Ewan ko, hindi ako sure. Huwag ka na mag-isip, okay? Ang importante, pareho tayong ligtas.
Maya-maya ay lumapit sa amin si Ate Gwen. Nagaya namin ay nanonood sa mga nangyayari. Sinundan namin ang tingin ng ambulansya at police mobile nang isa-isang umalis sa mga ito. Kasunod ay ang mga umiiyak at nagluluksang pamilya ng biktima. Matapos yun ay isa-isa nang umalis ang mga usiserong residente at turista. Palala ng palala ang mga nangyayari dito sa atin. Sa tingin ko kailangan ko nang pumunta kay Apo para humingi ng payo kung anong kailangan natin gawin. Tama. Bago pa tayo pare-parehong mawala ng hanap buhay. Teka, sino Apo? Ay, yung lolo ko. Alam mo naman na may lahing igurot ang mga karamihan ng tao rito. Isa na ako ron. Pero ang lolo ko, siya ang namumuno sa tribu namin noon. Nag-oorasyon yon habang ginagawa yung ritual ng pag-aalay. Lalo na tuwing panahon ng pag-ani. 3 yung inaalay namin bilang pasasalamat sa magandang ani. Baboy ramo, bigas, at mga coffee beans kasama sa ginagawa niyang orasyon ay mga pangontra at pantaboy sa masasamang espiritu. Kaya yung 3 alay na yon ay mabisa rin daw pangontra sa mga aswang. Lalo yung bigas at kape. Sige Ate Gwen, magtanong ka nang sa ganon ay makipag-ugnayan tayo sa kapitan natin. Kung hindi tayo magtutulong-tulong, hindi matatapos ang problema. Hindi natin dapat hayaan na maghari ang aswang dito. Kapag nagpatuloy tayo na magpadala sa takot, habang buhay nilang iisipin na walang makakahigit sa kanila. Tama ka, ma'am. Tsaka, marami na rin silang napapatay rito. Mabuting at sumama ka pa rin sa kaibigan mo at dito ka nagtayo ng coffee shop. Sa kabila ng sitwasyon dito tungkol sa aswang. Wala namang sinabi si Alma na may aswang dito. Talaga? At ako, buti na lang pala at matapang itong si Lando. Pero magdoble ingat ka pa rin, ma'am. Dahil sa totoo lang, mula nang dumating ka rito, may kakaiba na akong nararamdaman sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, unang araw na nakilala kita, may mabigat at itim akong enerhiyang nararamdaman sa'yo. Hindi sa'yo mismo, pero nakasunod palagi sa'yo kahit saan ka pumunta. Mukhang mahigpit ang kapit sa'yo. Teka, Ate Gwen. Ano ba yung sinasabi mo? Erika, may laing babaylan ang pamilya ni Ate Gwen. Sila yung mga sinaunang mga albularyo o manghuhula nung panahon pa ng mga Kastila. Sa tribo o pamilya nila, mga babae ang may ganyang ang kinakakayahan. May nararamdaman at nakikita sila na hindi nakikita at nararamdaman ng mga ordinaryong tao gaya natin. Mag-iingat ka, Ma'am Erika. Dahil mapapahama ka kapag tuluyan kang nasakop ng itim na sumusunod sa'yo. Anong gagawin ko? Huwag kang lalayo kay Lando at Nanay Wina. Sila lang ang pagkatiwalaan mo. Erika! Sabay-sabay kaming lumingon nang marinig ang boses ni Alma. Nakita ko siyang naglalakad palapit sa akin habang nakangiti. Habang si Gwen bumalik na sa loob ng coffee shop. Nang makalapit sa akin si Erika, ay agad ko siyang niyaya sa loob. Naupo siya sa bakanting silya habang ako naman sumunod kay Lando sa isang sulok. Mula doon nakita naming nakatingin sa amin si Alma. Muling bumalik sa binata ang tingin ko nang hawakan niya ang kamay ko. Huwag kang lalayo Sabihin mo agad sa akin kapag lalabas ka. Hanggat maaari, huwag kang aalis na wala ako. Okay. Dito lang naman ako sa dining area. Mag-uusap lang kami ni Alma. Sige, dito muna ako sa kusina. Mamaya lang kakain na tayo ng lunch doon sa bahay. Nagluto na si nanay bago umalis. Okay, sige. Dito na muna ako. Napangiti si Lando nang haplusin ko ang pisngi niya at halikan ako nito sa palad. Pagkatapos ay hinalikan pa ako sa pisngi bago tuluyang bumalik sa kusina. Nang lumingon ako kay Alma, nakita ko na salubong ang kilay nito. Alam ko na nagtataka siya sa kinikilos namin ni Lando. Nang lumapit ako sa kanya, sinundan pa niya ako ng tingin. Ano yung nakita ko? Kayo na? Well, not officially pero exclusively dating. Kaka-confess niya lang sa akin kahapon. At gusto ko rin naman siya kaya pumayag ako. Simula ngayon, we will go on dates.
Ang bilis naman. Oh, ikaw ito nagtutulak sa akin sa kanya dati, di ba? Oo nga eh. Hindi ko naman akalain na susundin mo. Hindi naman mahirap mahalin si Lando. Mabait siya. Gentleman. Masipag, responsable. Single din naman siya kaya wala akong reason para hindi siya magustuhan. Erika, makinig ka sa akin. Wala pang 2 years mula nang mawala si Justin. Ano na lang sasabihin ng mga taong na ang dali mong nakahanap ng kapalit? Kailangan ko pa bang isipin ang sasabihin ng mga tao? At ayoko magmukmuk ng matagal para magpaka-bitter at magalit sa manilokong ex ko na naagnas na ngayon. May buhay pa rin ako, Alma. Ayoko magpatali sa nakaraan. I want to move on. Kaya nga kita dinala dito para makapagpahinga ang isip mo. Look, Bebs. Alam ko nag-aalala ka pero ayos lang ako. Para namang hindi mo ako kilala. I can manage. Na paano tong braso mo? Kagabi, habang pauwi kami ni Lando, naharang kami ng aswang. Sumampa sa kotse tapos nahila ako kaya nasugatan. Aswang? Oo, aswang. Nga pala, bakit wala kang binabanggit tungkol sa aswang nung bago ako lumipat dito? Ha? Eh, hindi ko rin naman alam yun. Di ba nga lagi ako nasa Maynila? Sa bagay. Pero di ba sabi mo mahina ng lolo mo? Kapag nasa Maynila ka, sinong nag-aalaga sa kanya? Mga kamag-anak namin. Sandali lang ah. CR lang muna ako. Sige. Habang nasa banyo si Alma ay lumapit si Gwen at may dalang kape, saka yun binigay sa akin. Bahagya akong nagtaka sa kakaiba at mabangong amoy ng kape na yun. Agad akong tumingin sa kanya at napangiti dahil alam ko na wala yun sa tinda namin. Ate, ang bango naman ito. Anong klaseng kape to? Civet Coffee. Ito yung klase ng kape na sinasama lagi ni Apo sa ritual niya. Ay, alam ko to. Narinig ko na pero hindi pa ako nagkaroon ng chance para makabili at tikman. Medyo mahal ang presyo nito at ang bango. Masarap yan. Tikman mo. Oo nga. Anong amoy yun? Uy, Bebs, tikman mo bilis. Masarap. Ayoko, hindi ko gustong amoy. May mga dalaga akong coffee beans. Eto oh. Nagulat kami nang biglang tumayo si Alma at lumayo ng ilapag ni Gwen ang isang supot na puno ng civet coffee beans. Bigla siyang namutla at pinagpawisan ng malamig. Nagtataka na nagkatinginan kaming dalawa ni Ate Gwen bago bumalik ang tingin kay Alma. Ma'am, ayos lang po kayo? Ha? Oo. Erika, mauna na ako. Bigla akong naalala si Lolo, baka hinihintay na ako noon. Sige alis na ako. Sige. Kinagabihan, bandang mag-aalas 10, nasa kwarto na ako ng mga sandaling yun. Ang kwento sa akin ni Lando, saglit siyang lumabas para itapon ng basura sa tapat lang ng gate. Pabalik na siya sa loob nang bigla daw may marinig si Lando na ingay sa harap ng shop mula sa roller door. Sumilip daw siya doon, pero wala namang nakitang tao. Ginala niya ang tingin sa paligid pero walang tao doon at tanging kuliglig lang ang kanyang narinig. Nang humarap si Lando, Aswang? Oras na para singilin ka sa kasalanan mo sa akin. Wala akong atraso sa'yo. Yan ang akala mo. Isa kang malaking saggabal sa pangarap ko. Kaya sisiguraduhin ko na mawawala ka sa landas ko. Kung ikakapahamak ng mga taong mahal ko, yung sinasabi mo pangarap, sisirain ko yan. Papatayin kita! Lando! Nay! Kailangan ni Lando ng tulong! Diyos ko, ang anak ko! Nay! Ang asin at buntot pagi, bilis! nang marinig ko ang pamilyar at malakas na angil na yun, nagmamadali akong lumabas ng kwarto at sumilip sa bintana. Ganun na lang ang takot na naramdaman ko para sa kaligtasan ni Lando nang makita ko na sumugod sa kanya ang aswang. Nagmamadali akong bumaba at naalala ang bolo na pinanlaban namin. Nakita ko yun sa kusina at kinuha. Nang lumabas ako, nakita ko na lang si Lando na nakahiga sa kalsada. At ang aswang kanina naging isang malaking itim na aso. Siya rin ang malaking itim na aso? Erika, batuhin natin siya ng asin bilis! Opo! Lumayo ka sa anak ko! Demonyo ka! Peste kang matanda ka! Sagabal kayong lahat sa plano ko!
Sumama ka na sa akin! Huwag kang makikinig sa kanya! Kung gusto mong mabuhay sila, sumama ka sa akin! Ano bang kailangan mo? Ikaw lang ang kailangan ko! Huwag! Erika! Mangako ka, hindi mo sila sasaktan. Pangako! Dahan-dahan akong humakbang palapit. Sinubukan akong pigilan ni Nanay Wina pero hindi ako nakinig. Habang si Lando hawak pa rin ng aswang sa leeg at nakaumang sa kanya ang matalas na kuko nito. Lumabas ako ng bakuran habang nasa likod ko ang bolo. Maingat akong lumapit sa aswang. Pakawalan mo si Lando. Sasama ako sa'yo. Erika, ano bang ginagawa mo? Ganyan nga! Yan ang gusto ko! Dahan-dahan akong lumapit sa aswang. Nang hawakan niya ang isang kamay ko, doon ko siya biglang sinaksak sa tiyan. Sumigaw ng malakas ang aswang nang sabayan nito ni Nanay Wina ng pagsaboy ng asin at siyang pukpok ng malakas ni Lando ng malaking bato. Manloloko! Hindi pa ako nababaliw para sumama sa'yo. Takbo! Bilis! Bago ako hilahin ni Lando pabalik sa loob, muli kong binunot ang bolo mula sa tiyan ng aswang para lang saksakin siya ulit. Hinang-hina na tumakbo papasok ng makapal na halaman ng aswang. Maya-maya, muli itong sumilip at bumalik na siya sa pagiging malaking aso. Pagkatapos mabilis na tumakbo papasok ng kagubatan. Lando, okay ka lang? Anak, may galos ka sa leeg. Okay lang ako, inay. Bumalik na tayo sa loob. Isang panibagong araw na naman sa coffee shop. Pasado 1:00 ng tanghali. Hindi dagsa ang customer ngayon dahil umaga pa lang, malakas na ang ulan. Habang nakaupo ako sa harap ng isang bakanting mesa at binabasa ang sales report, lumapit si Lando at nilapag sa harap ang isang mainit na regular coffee with cream. Pagtapos ay sinuot sa akin ang isa pang makapal na cardigan. Napangiti ako at tumingin sa kanya. Sa tagal kong may negosyo na coffee shop, akala ko masarap na ako magtimpla ng kape. Pero mas masarap ang timpla ng kape ni Lando. At mula nang matikman ko yon, ay ang kape na niya palagi ang iniinom ko. Doble ang lamig ngayon. Maulan kasi. Suot mo yan. Baka magkasakit ka. Thanks. Ay, masyadong busy ang boss ko ah. Hindi naman, konti lang to. Okay ka lang? Oo naman. Kumusta yung sugat mo? Patingin nga. Binigay ko sa kanya ang braso ko. Tinitignan ang halos pahilom na ring sugat ko. Hindi naman yun ganun kalalim kaya madali ring gumaling. Matapos yun hinawakan na ni Lando ang kamay ko at ngumiti kami sa isa't isa. Hindi naman lihim sa staff ko na nagkakagustuhan kami. Kaya nga panay ang tukso nila sa amin. Okay lang ako. Ikaw, yung sugat mo. Wala to. Malayo sa bituka. Pero may sasabihin din ako. Kaya ako lumapit. Ang weird lang kasi. Weird ang ano. Nag-text sa akin si Alma. Nagpapasama sa akin sa kabilang bayan. May bibilin daw siya. Ha? Ang akala ko hindi kayo close. Hindi nga. Kaya nga nagulat ako na tinext niya ako. Sabi pa kaming dalawa lang daw at huwag kong sasabihin sa'yo. Ikaw ba ang nagbigay ng number ko? Hindi ah. Paano kaya nalaman ang number ko? Ewan, anong sabi mo? Busy ako dito sa trabaho. Saka para sumama ako sa kanya. Alam ko naman ang pakay niya. Wala rin naman siyang nababanggit sa akin. Hindi nga siya nagpaparamdam lately kahit sa text or chat. Ma'am, hindi kaya may gusto yun kay Lando? Napapansin ko kasi kapag nandito yon at lumalabas si Lando sa kitchen, palagi siyang sinusundan ng tingin ng kaibigan mo. Baka mamaya, kunwari lang na tinutokso ka nung una, pero may lihim pala siyang gusto kay Lando. Gayon mukhang sinisimulang ka na niyang landiin. Hindi naman siguro. Best friend ko si Alma. Kahit kailan, hindi niya magagawa yung sa akin. Huwag mo nang isipin yun, okay? Wala siyang mapapala sa akin dahil ikaw ang gusto ko. Ang tamis naman! Ayan ka na naman eh. Hindi na naman titigil yan sa katutokso sa akin. Nga pala, pupunta ulit ako sa Baguio ngayon. May kailangan akong bilhin na stock sa kitchen para bukas ang umaga. Saba ka? Dito na lang ako. Mag-isa lang si Reggie sa kitchen. Tsaka para may tutulong sa kanya in case na dumami bigla ang customer.
Mag-ingat sa pag-drive ha. Umuulan, madulas ang daan. Okay. Pasado 4:00 ng hapon, dahil sa maghapon na pag-ulan ay patuloy na naging makulimlim ang langit. Dahil sa nalaman ko tungkol kay Alma, ay hindi na ako mapakali. Gusto ko siyang kausapin pero hindi niya sinasagot ang tawag o text ko. Kaya naisip ko na puntahan siya sa kanila. Hindi ko masyadong kabisado ang bahay nila. Isang beses lang kasi ako nakapunta doon. Yun ay noong araw na dumating ako dito sa Benguet. Doon pa ako sa labas at hindi na pumasok pa dahil may kinuha lang siyang saglit. Nakaramdam ako ng kaba habang naglalakad papasok ng kakahuyan. Dala ang payong. Dahil nasa Benguet kami, halos matakpan ng hamog ang paligid sa lamig ng panahon. Malapit na ako sa bahay nila Alma nang magring ang phone ko. Hello? Ate Gwen? Ma'am, nasan ka? Bakit may problema ba dyan? Wala naman po. Kaya lang, bigla kang nawala dito. Nasan ka ba? Maya-maya darating na yun si Lando. Tsak mag-aalala yun kapag alatnang kang wala rito. Tapos umalis ka nang walang kasama. Ate, hindi ako mapakali eh. Hindi sumasagot si Alma. Pupuntahan ko lang siya. Gusto ko lang magkaliniwan kami. Malapit na ako sa kanila. Ha? Pumasok ka dun sa kakahuyan. Sasagot pa lang sana ako nang may matanaw akong tao. Doon sa gitna ng makapal na hamog, naroon ang matandang lalaki at palakad-lakad sa harap ng malaking bahay sa gitna ng kakahuyan. Hanggang sa biglang naputol ang pag-uusap namin ni Ate Gwen nang mamatay ang phone ko. Doon ko lang naalala na lobat pala ako. Sinilid ko sa bulsa ang phone at nagmamadaling lumapit. Magandang hapon po. Bahagya akong napaatras sa takot nang lumingon ang matandang lalaki at nakita ko ang mabagsik at nakakatakot nitong mukha. Mukhang nasa 70 years old na to pero malakas pa rin. Nakasimangot pero nang unti-unting umisi ay nagdala yun ng matinding kilabot sa katawan ko. Kumarap sa akin ang matanda na ang dalawang kamay ay nasa likod. Magandang hapon naman, Binibini. Anong ginagawa ng isang napakagandang dilag dito sa aking pamamahay? Ako po si Erica. Best friend ni Alma. Nandyan po ba siya? Si Alba. Ang apo ko. Wala siya dito. Umalis dahil inutusan ko. Ganun po ba? Pero pabalik na rin yon. Maya-maya lang ay narito na siya. Kung gusto mo ay pumasok ka muna sa loob at doon mo siya hintayin. Ay nako, hindi na po. Totoo nga. Ngayon ko lang nalaman na may maganda palang kaibigan ng apo ko. Mabango! Bigla akong pinigil ang paghinga ko dahil habang nagsasalita ang lolo ni Alma, naglalakad siya paikot sa akin at tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Bigla akong natakot. Pasimple akong umiiwas nang hawakan ng matanda ang dulo ng buhok ko at amuyin yun. Nang makabalik siya sa harap ko, saka ako umatras at pilit nang umiti dito. Po? Ang ibig ko lang naman sabihin ang mabangong amoy ng kalikasan, ang amoy ng punong kahoy at ulan, dumikit sa damit mo. Salamat po. Halika na muna dito at pumasok ka. Hindi na po. May trabaho pa po kasi ako eh. Sumaglit lang talaga ako rito. Sige po. Una na po ako. Salamat po. Nagmadali ako sa paglalakad palayo sa bahay ni na Alma. Nang lumingon ako, nakita ko na pumasok sa loob ng bahay nila ang matandang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, natigilan ako nang biglang may kumaluskos sa paligid. Kasabay ang mabibilis na yabag na parang may tumatakbo. Lumingon ako sa pag-aakala na tunog ng mga halaman at sanga ng puno lang ang naririnig ko dahil sa lakas ng hangin at buhos ng ulan, nagpatuloy ako sa paglalakad. Lalong nakadagdag sa takot ko ang makapal na hamog sa paligid at makulimlim na langit. Pinagpatuloy ko ang paglalakad kahit na unti-unting lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Maya-maya, muli na naman akong lumingon sa paligid nang may marinig na naman akong tumatakbo. Doon na ako tuluyang nakaramdam ng takot dahil sigurado na ako na hindi lang ako ang tao doon.
Sino yan? Sino sabi yan eh? Naisarado ko na ang payong. Nang sa muling paglingon ko, biglang lumabas mula sa makapal na halaman ang malaking asong itim. Nalaki ang mga mata ko at mabilis na tumakbo. Nang lumingon ako gaya ng inaasahan ko, hinahabol na ako ng aswang. Takot at mabilis akong tumakbo at halos madapa dahil sa dulas ng mga dahon na basa at maputik na daan. Tulong! Lando! Paulit-ulit akong sumigaw habang tumatakbo hanggang sa madapa ako nang mula sa likod may sumunggab sa akin. Nagpumiglas ako at napatihaya. Mas dobleng takot ang naramdaman ko nang bumulaga sa akin ang nakakatakot na malademonyong mukha ng aswang at hindi na ang asong itim. Bitawan mo ako! Hayop ka! Nainip na ako. Ang sabi niya ay ibibigay ka niya sa akin. Hindi na ako maghihintay. Demonyo ka! Lumayas ka! Hindi mo ba alam ha? Lahat ng tumatapak dito sa kagubatan ay hindi na nakakalabas ng buhay. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Nasaan si Alma? Nakakaawa ka naman. Wala ka pa rin kalamalan. Tulong! Lando! Tumahimik ka! Erika! Erika! Nasaan ka? Nabuhayan ako ng loob nang marinig ko ang boses ni Lando. Nang umangat ang tingin ng aswang, sinamantala ko yun at nagpumiglas ako. Nang mabitawan niya ang braso ko, bigla akong sinunggaban ng payong sabay tusok sa leeg ng matulis na dulo nito. Malakas na umangil ang aswang. Pagkatapos tinulak ko siya palayo. Sabay tayo at takbo ng mabilis. Lando! Erika! Nasaan ka? Erika! Bumalik ka dito! Ah! Lando! Sinalubong ako agad ni Lando nang makita niya ako pagkatapos mabilis na tinago sa likuran niya. Pasugod sa amin ang aswang nang tinaas ng binata ang hawak na baril sa kasunod-sunod na pinaputok yun. Kitang-kita ko na tinamaan ng aswang ng 3 beses. Ang isang bala ay tumama sa mismong puso nito. Dahil nanghihina na rin bunga ng tama nito sa leeg, halos gumapang ang aswang papasok ng halamanan. Pero hindi pa man siya tuluyang nakapasok, bumagsak na ang aswang at namatay. Nagkatinginan kami. Hinawakan ako sa kamay ni Lando at agad kaming tumakbo palabas ng gubat. Lando! Napatay mong aswang! Sa wakas. Marami ang natuwa nang malaman na patay na ang aswang. Hindi na bubalik sa dati ang anyo nito at nanatiling mukhang aswang nang makuha ng mga pulis. Ang balita ko sinunog nila yung katawan para masiguro na hindi na ito mabubuhay pa. Pero dahil sa nangyari, dala na rin ang magkahalong ulan, lamig ng klima at sobrang takot dahil sa magkakasunod na atake sa amin ng aswang. Kinagabihan ay nilagnat ako ng mataas. Inalagaan ako ni Nanay Wina at si Lando mismo ang nagbantay sa akin. Si Ate Gwen ang namahala pansamantala sa coffee shop. Bumaba na ang lagnat ko sa paglipas ng oras pero medyo hilo pa rin ako. Pasado 3:00 ng hapon nang makatanggap ako ng tawag kay Ate Gwen. Hello? Ate, kumusta dyan? Okay naman, ma'am. Huwag ka mag-alala. Napatawag ka. Alam kong nagpapahinga ka, pero si Lando kasi, nagpapasaklolo. Tawagan daw kita at pababain ka. Ayaw siyang pakawalan ni Alma Pilit na sinasama kung saan. Ma'am, harap-harapan ang paglalandi niya. Ano? Di ba sabi mo, hindi ka kinokontak ni Alma? O nandito siya ngayon. Imbis na ikaw ang hanapin, si Lando ang hinanap. Naku ma'am, may pahawak-hawak pa kay Lando. At ang suot, halos luwa ang dibdib. Di ba alam naman niya na may unawaan na kayo ni Lando? Oo, sige. Bababa ako. Kaya niyo bang bumangon? Pwede akong umakyat dyan. Kaya ko. Ayos lang ako. Bye. Nasaktan ako sa nalaman ko. Kahit ang sumagi sa isipan ko, hindi ko inakala na magagawa yun sa akin ni Alma. Alam niyang nagkagustuhan kami ni Lando. Dati naman wala siyang pakialam sa binata.
Sa kabila ng nalaman ko, pilit kong tinaboy ang lahat ng tumatakbo sa isip ko. Kakausapin ko siya gaya ng pakay ko talaga nung pumunta ako sa bahay nila. Namunti ko pang ipahamak. Pagbaba ko, dahil nakatalikod mula sa akin si Alma at nakatayo siya sa harap ni Lando, narinig ko ang mga sinabi niya laban sa akin na ikinagulat ko. Nakita ko rin ang mga pahawak-hawak at himas niya sa braso at katawan ni Lando, na siyang pilit umiiwas at lumalayo. Kulang na lang yumakap si Alma at maglambitin. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Mamaya na, Lando, please. Ngayon lang ako magkakaroon ng pagkakataon na masolo ka. Lagi kasing nasa paligid mo si Erica eh. Alma, mahal ko si Erica. Di ba best friend kayo? Bakit ganito ka sa kanya? Oo nga kaso gusto rin kita. Ang totoo, matagal na ako may gusto sa'yo. Mga teenagers pa lang tayo noon, gusto na kita. Lihim akong nanonood sa'yo sa mga basketball games mo. At least ako, matagal mo nang kilala. Si Erica, hindi mo naman kilala yon. Wala kang alam sa tunay na ugali niya. Lalo na nung nasa Maynila kami. Oh, bakit? Ano ba siya doon sa Maynila? Masyadong sosyal yon at liberated. Hindi mo ba alam na kung sino-sinong nagiging boyfriend niya bago si Justin? Ayoko nang kasama yun napipilitan lang ako dahil naaawa ko sa kanya. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko pa naman siya. Mahal ko na nga Ako na lang, Lando. Sige na. Pero paano yan? Ikaw ang nagpapunta sa kanya dito? Akong bahala. Madali na yon. Gagawa ko ng paraan para bumalik siya sa Maynila. Oh, okay. Mamayang gabi, kapag tulog na siya, mag-chat tayo Yung nasa kwarto ka na para walang abala at walang makakita sa'yo. Sige. Sa'yo ba tong account name na gamit mo? Oo, sa akin yan. Red Bikini Babe. Nakita mo na yung mga pictures ko, di ba? Alam ko na nagustuhan mo yon. Nagulat ako sa narinig ko. Hindi ako maaring magkamali sa pangalan na yun. Yun ang pangalan sa chat ng babaeng naging kabit ni Justin. Nagsunod-sunod ang agos ng luha sa mga mata ko at wala sa loob ko na humahakbang na pala ako palapit. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Alma nang makita niya ako. Pagkatapos walang salita na sinampal ko siya ng malakas 2 beses. Traitor ka! Erica! Hanap ako ng hanap sa babaeng kasama ni Justin sa apartment niya ng gabing yon. Ikaw lang pala yun? Ang bilis mong tumakas Saan ka nagtago? Hayop ka? Wala na si Justin, ngayon pati naman si Lando gusto mo ring agawin sa akin? Hindi, Erica, hindi. Mali ang iniisip mo. Nilalagnat lang ako pero malinaw pang isip at pandinig ko. Narinig ko lahat ng sinabi mong paninira sa akin. Hayop ka? Wala kang kwentong kaibigan. Bakit mo ba talaga ako dinala rito, ha? Totoo ang sinasabi ko sa'yo noon. Gusto kong makalimutan mo si Justin. Ang galing mo magpanggap na inosente at mabuting kaibigan ka. Paano mo nahaatin na tingnan ako sa mga mata ko? At magkunwari na wala kang ginawa, ha? Habang niloloko mo ako kapag nakatalikod ako. Habang inaagaw mo ang mga lalaking mahal ko. Habang sinisiraan ako sa kanila. Paano mo nagagawa yon? Pagkatapos ay haharap ka sa akin na parang wala lang. Erica, I'm sorry. Liberated? At kung sino-sinong naging boyfriend ko? Hindi ba't gawain mo yun? Ngayon ipapasa mo sa akin ang kalandian mo para masira ako kay Lando? Alma, alam mo, ngayon ko lang napag-isip-isip. Hindi pala kita kilala. Dahil ang lahat ng pinapakita mo sa akin ay puro pagpapanggap. Dahil ahas ka! Wala akong interes sa'yo, Alma. Dahil ang ayoko sa lahat ay mga babae na gaya mo. Yung binibilid ang katawan sa mga lalaki. Yung mga malanding gaya mo. Uulitin ko ang sinabi ko kanina. Si Erica ang mahal ko. Pinasakay lang kita para makita at marinig mismo na Erica kung anong klaseng tao ang sinasabi niyang best friend kapag nakatalikod siya. Simula ngayon, ayoko nang makitang pagmumukha mo. Kalimutan mo na lang na naging magkaibigan tayo. Itong friendship ring na to, binabalik ko na sa'yo. Erica, please, mag-usap tayo. Ipapaliwanag ko sa'yo lahat. Halika na sa loob. Baka mabinat ka pa. Alam kong kagagaling ko sa sakit, pero ng gabing yun ay hindi ko napigilan ng uminom ng alak sa sobrang frustration na nararamdaman ko. Hindi naman ako sinaway ni Lando at sa halip ay sinamahan niya ako. Nang gabing yun ay kami lang doon sa bahay.
Wala si Nanay Wina dahil nag-overnight ito sa bahay ng kanyang kapatid. Mabuti na rin yun dahil nahihiya ako na makita niyang nasa ganito akong miserableng sitwasyon. Naroon kami sa kwarto ni Lando at umiinom ng beer. Nakakadalawa pa lang siya. Ako 4 na bote na yata ang nauubos ko. Matutulog na dapat siya nang kumatok ako at niyaya siyang uminom. Patingin ang mga pictures na pinadala niya. Wag na. Lalo ka lang ma-high blood. Malalaswa. Halatang sanay sa ganung gawain eh. Patingin na lang kasi. Binigay ni Lando ang kanyang phone. Nang tignan ko ang mga pinadalang larawan ni Alma, doon ko napatunayan na tama si Lando. Puro malalaswa ang kuha nito. Ang iba ay ang hubad nitong katawan. Ang iba tinutok sa kamera ang mismong dibdib niya at maselang parte ng katawan. Kahit ako na babae, hindi ko natagalan ng nakita ko. Nang ibalik ko yun kay Lando, dinelete niya agad ang conversation nila. O yan, dinilit ko na. Hinintay ko lang talaga na makita mo yon bago ko burahin. May tip naman. Kailan pa niya pinadala yan? Kagabi lang. Pero tama na yan. Marami ka nang nainom. Huwag na rin natin siyang pag-usapan pa. Alam mo ba, nung mawala si Justin, si Alma ang palaging nasa tabi ko. Hindi niya ako iniwan. Katabi ko siyang matulog. Parang akong anak niya eh. I always fell asleep in her arms. Inaasikaso niya ako lahat. Pero, paano niya kaya nagagawa yon? Paano siya nakakatulog ng mahimbing? Noong una si Justin, ngayon ikaw. Kung siyang kasama ng ex mo nung gabing makita mo siyang patay at nilalapan ng aswang, saan siya nagtago? Paano siya nakatakas sa aswang? Wala na akong pakialam sa kanya. Sana nga pati siya nilapan na lang ng mga aswang ng gabing yon. Magsama sila ni Justin sa impyerno. But you, I want you to stay with me. Okay, itong puso ko, ikaw ang may-ari nito. Hindi ako marupok para maakit sa tulad niya. Hindi hamak na mas malaki ang ganda mo sa kanya. Totoo? Sa akin ka lang? Oo, sabihin mo lang. Handa kitang pakasalan kahit kailan mo gusto. Ganun ako kasigurado sa iyo, Erica. May narinig pa akong sinabi mo kanina kay Alma. Sabi mo, mahal mo ko? Totoo yun. Totoong mahal kita. Sobra. Hindi mo alam kung gaano. Kapag ba tinanggap kita sa buhay ko, kaya mo bang mangako sa akin na hindi mo ako iiwan? Na hindi mo gagawin ang ginawa ni Justin at Alma sa akin? Erica, hindi lahat ng lalaki ay gago gaya ng ex mo. Matino ako at makakaasa ka na wala akong gagawin na alam kong masasaktan ka sa uli. Mahal kita, Erica. I think I love you too, Lando. Ngumiti ito at agad na hinalikan ako ng matagal sa labi. Siguro ay dahil na rin sa epekto ng alak, kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob. Agad akong tumugon nang gumalaw ang kanyang labi at yumakap ako sa kanyang leeg. Hanggang sa namalayan ko na lang na nakahiga na kami sa kama niya. Dahil gumanda na ulit ang panahon, bigla na naman dumagsa ang mga customer. Kaya naman pasado 4:00 nang nakakain si Lando. Nauna akong kumain tapos siya naman ang pumalit. Ang kwento sa akin ni Lando, habang nasa hapagkainan sila ni Nanay Wina, pinaniningkitan siya ng tingin ng ina at alam naming pareho kung bakit. Kagabi matapos magkaaminan ng damdamin at maging opisyal ang relasyon namin, dala na rin ang dami ng nainom namin. Ang simpleng halik ay nauwi sa isang mainit na tagpo. Kaya nang umuwi si Nanay Wina ng umaga, nagulat siya ng pagbukas ng pinto ng kwarto ni Lando. Nadatnan niya kaming magkatabing tulog habang nakakalat ang damit sa sahig at nakabalot ng kumot ang katawan namin. Hoy, Orlando. Pagkaliwanagan nga tayo. Ikaw ba'y seryoso kay Erica? Nay naman. Oo, mahal ko siya. Sinisiguro ko lang. Dahil baka mamaya mabuntis pa yang si Erica. Ayoko namang isipin ng pamilya niya na sinamantala mo siya. Nay, matatanda na kami. Alam namin ang ginagawa namin.
Saka pananagutan ko siya. Mahal ko yun. Mahal na mahal. Ay, dininig ng Diyos ang dasal ko. Alam mo anak, una ko palang nakilala si Erica. Hiningi ko na agad siya kay Lord. Tapos sabi ko, siya ang gusto kong maging manugang. Maganda na, masipag, mabait pa. Ay sana mabuo anak. Nanay talaga oh. Lando! Lando! Aling Wina! Ate Gwen? Bakit umahangos ka? May nangyari ba? Lando! Si Erica nagwawala! Ano? Ay, sandali lang Gwen. Sigurado ka ba? Baka naman may binili lang sa labas. Eh yun na nga po, sabi niya may bibilin lang siya. 30 minutes na po ang nakakalipas kaya pinasundan ko na sa mga tao namin. Hindi nila makita. Tapos may isang batang lumapit, sabi niya, nakita daw niya si Erica na sumama sa matanda. Pero hindi niya alam kung saan pumunta. Ay, Diyos ko. Hahanapin ko agad siya. Ate, pumunta kayo sa barangay. Magpatulong tayo sa paghahanap. Oo, sige. Matinding sakit ng ulo ang naramdaman ko matapos maalimpungatan. Dahan-dahan kong dinilat ang mga mata ko at nagulat pa nang makita na nasa loob ako ng isang bahay na noon ko lang din nakita. Lumingon ako sa paligid. Madilim na doon at madilim na rin sa labas. Nang tignan ko ang suot kong relo, ay pasado 8:00 na ng gabi. Anong ginagawa ko dito? Ilang sandali pa ay natigilan ako nang maalala ang mga nangyari. Pabalik na ako sa coffee shop nang may lumapit sa akin na isang matandang lalaki. Umiiyak ito at nagmamakaawa. Natulungan ko daw ang anak niya dahil hindi daw ito makahinga. Hindi ito ang lolo ni Ana, pero kanina ko lang siya nakita. Dahil sa awa at may alam din naman ako sa first aid, sumama na ako sa kanya at dinala ako sa may kakahuyan. Pero hindi naman malayo sa kalsada. Pagdating doon bigla na lang niyang tinakpan ng ilong at bibig ko ng panyo. Pagkatapos hindi ko na alam ang nangyari. Bahagya kong inangat ang ulo ko at muling lumingon. Madilim pero may malamlam na ilaw na nagbibigay ng sapat na liwanag para makita ko ang loob ng bahay. Hanggang sa may narinig akong tunog ng kumakain ng kung ano. Diyos ko, ano gagawin ko? Mariin kong tinakpan ang bibig ko nang makita ko sa isang sulok ang malaking asong itim habang kinakain nito ang laman loob ng lalaking nakahandusay sa sahig. Nakilala ko ang lalaki. Ito yung kumuha sa akin kanina. Ang akala ko patay ng aswang. Sino to? Agad pinaalala ng eksaktong tagpong yon ang araw na natagpuan ko ang katawan ni Justin. Nang makapako ang cellphone ko sa bulsa, kumiga ako ulit at dahan-dahan ko yung kinuha. Para hindi ko matawag ang pansin ng aswang dahil sa liwanag ng screen, tinago ko sa ilalim ng unan yun at saka ko tinawagan si Lando. Eksaktong tinago ko sa likod ko ang phone nang lumingon sa akin ang aswang. Ay! Huwag mo akong sasaktan! Pakiusap, wag! Nang lapitan ako ng aswang at sumampa ito sa kama. Nanginginig ako sa takot nang dilaan ako nito sa kamay at inamoy-amoy. Hanggang sa unti-unting nanlaki ang mata ko nang unti-unti ring nagbago ang anyo ng malaking asong itim at naging tao. Walang iba kundi si Alma. Hubot-hubad siyang lumapit sa akin at hinaplos ako sa mukha. Alma! Yes, Erica. It's me. Welcome home, Bebs. Mula ngayon, dito ka natitira. Kasama ko. Bahay mo to? Aswang ka rin? Ikaw ang pumatay kay Justin? Wala nang iba, Erica. Pero bakit mo siya pinatay? Ang akala ko ba... Nagusto ko siya? Sila ni Lando? Yeah. You can say that. I like the guy. Masarap sa kama si Justin. Magaling. Pinatay ko siya dahil hindi siya bagay sa'yo. He's a cheater. Isang landi ko lang sa kanya, bumigay na agad siya. Hindi kita maintindihan. Pinatay ko siya dahil inaagaw kanya sa akin. At papatayin ko rin si Lando dahil aagawin ka rin niya sa akin. What? Parang bomba na sumabog sa harapan ko ang revelasyon na yon. Sa gulat ko sa narinig mula kay Alma, ay hindi agad ako makapagsalita. Natulala ako. Kahit sa hinagap ay hindi ko naisip na ganun siya. All these years, ang buong akala ko ay best friend din ang turing niya sa akin. Pumitlag ako ng mabilis at umiwas ang mukha ko nang haplusin yun ni Alma at tangka akong halikan sa labi. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka. Oh,
Bakit ayaw mo na magpahawak? Samantalang dati magkatabi pa tayong natutulog. Remember? I used to hold you in my arms until you fell asleep. Nung namatay si Justin, naramdaman ko na sa wakas na akin ka lang. Dahil parang solo natin ang mundo. Ikaw at ako, di ba? Sabay kumain, sabay pumasok sa trabaho, sabay matulog, namamasyal, minsan sabay maligo. Kapag binibigyan kita ng gatas, ilalagyan ko ng pampatulog yon para lang mahimbing ka. Ano? Kailangan kong gawin yun para hindi ka magising. Sa ganung paraan lang kita nahahalikan ng maayos sa labi. Doon lang ako malaya na hawakan at damhin ang katawan mo. Ang maramdaman ko na talagang akin ka. Pero ayoko na ng ganon, Erica. Gusto ko na maramdaman mo na mahal kita. Ayop ka? Pinagkatiwalaan kita. Tapos wala akong kaalam-alam na binababoy mo na pala ako. Nababaliw ka na. Matagal na akong baliw na baliw sa'yo, Erica. Unang beses pa lang kitang nakita, minahal na kita. Sa'yo umikot ang mundo ko. Kaya walang pwedeng umangkin sa'yo kundi ako lang. Okay na sana Masasolo na kita nung pumayag ka na sumama sa akin dito sa probinsya. Pero may sagabal na naman sa plano ko. Yung Lando na yan! Demonyo! Huwag na huwag mong sasaktan si Lando! Bakit hindi? Sagabal siya sa pag-iibigan natin! Hindi kita mahal! Hindi gaya ng iniisip mo ang pagmamahal na binigay ko. Minahal kita bilang kaibigan. Pero paulit-ulit mong pinagtatangkaan ang buhay ko. Ilang sandali pa ay unti-unting nagpapalit ng anyo si Alma at nagiging totoong anyo ng aswang. At hindi isang malaking aso. Kitang-kita ako kung paano siya nagmukhang demonyo. Ngayon maliwanag na sa akin ang lahat kung bakit sa bawat pagkakataon na sumasalakay sa amin ng aswang, parang may pagkakaiba. Yun pala, dalawa talaga ang aswang. Hindi ako yon. Ang lolo ko. Ang kulit ng matandang yon. Sinabi ko nang huwag kang gagalawin dahil akin ka. Mabuti na lahat napatay siya ni Lando. Ngayon, wala na akong kahati sa'yo. Tigilan mo na to. Pinapahamak mo lang ang sarili mo. Makinig ka sa akin, Erica. Magiging masaya ka sa piling ko. Pangako. Hindi ikaw ang mahal ko. Kung hindi si Lando. Hinawakan ko ang cellphone ko at pinukpo ko ng malakas ang aswang. Sabay tulak sa kanya palayo. Tumalon ako sa kama at tumakbo papunta sa pinto. Pilit ko yung binubuksan pero nakakandado sa labas. Muli akong tumakbo nang makita ko na tumayo ang aswang at hinahabol ako. Sumigaw ako ng malakas at umakyat sa ikalawang palapag. Napasigaw na naman ako nang makita ang ilang bangkay na nakahandusay sa sahig. Wala ka nang matatakasan pa, Erica! Pakawalan mo na ako dito. Nakikiusap ako. Ano bang oras ay darating na sila Lando? Tsak papatayin ka nila. Isa akong aswang, Erica. Ang dugo ng pagiging aswang ko'y nananalaytay sa mga ugat ko mula pa ng pinanganak ako. Hindi nila ako basta mapapatay. Lahat na magtatangka na paglayuin tayo, papatayin ko! Mabilis kong dinampot ang isang vase na malapit sa akin at yun ang binato ko sa aswang. Agad akong tumakbo pero mabilis niya akong inabutan. Nadapa ako nang mahablot niya ako sa paa at agad na hinila. Sinakyan niya ako sa ibabaw at sabay sampal ng malakas sa akin. Sinabi ng walang pagtakas! Wala! Dito ka lang! Demonyo ka! Kapag nanlaban ka, masasaktan ka talaga! Ilang sandali pa, may naamoy akong insenso. Pero hindi yun ordinaryong insenso. Amoy kape yun. Ang kape na minsang pinatikim sa akin ni Ate Gwen. Ang civet coffee na ayon dito ay may ritual ng kanyang lolo na leader ng kanilang tribo. Ibig sabihin, naroon na sila nila Lando. Nakumpirma ang hinala ko nang makita ko sa likod ng aswang ang maingat at walang ingay na sumampa sa bintana, si Lando. Pagkatapos si dahan-dahang lumapit sa likod ng aswang at binunot ang patalim mula sa likod ng pantalon nito. Itong tatandaan mo! Ang amoy niyan. Nangihina ako. Ang insenso ang naaamoy mo na sinamahan ng itim na mutya ang nagpahina sa katawan mo.
Pinaparalisin nito ang katawan mo. At unti-unti ay mahihirapan kang huminga. Nagkamali ka ng kinuha mo si Erica. Sinubukang suguri ng aswang si Lando, pero hindi gaya dati na mabilis itong kumilos at maliksi. Bigla itong nanghina at nahulog sa kama nang tinangka nitong abutin si Lando. Halos gumapang ang aswang palapit sa akin at sinubukan akong abutin habang hirap na hirap siyang huminga. Pero mabilis akong tumayo, sabay kuha ng cellphone ko at tumakbo sa likod ni Lando. At sa ikalawang pagkakataon, muli niyang sinaksak ang aswang. Ngunit ngayon, sinigurado nitong eksakto sa puso ang tama nito, na sinundan pa nito ng isa pang saksak. Pasensya ka na, Alma. Pero, makasarili rin ako. Hindi ko ipinamimigay ang babaeng mahal ko. Lalo na sa demonyo na tulad mo! Ako ang tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi pagmamahal ang tawag sa ginawa mo. Demonyo ka na nga. Manyakis ka pag aswang ka! Alma! Erica, sorry. Erica, sinaktan ka ba niya? Oo, sinampal niya ako. Wala na siya. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Ngumiti ako nang makitang pumasok sa kwarto namin si Lando. Agad siyang lumapit sa akin habang nakatayo ako doon sa tabi ng bintana. Nagpapahangin habang pinapanood ang bilog na buwan. 2 buwan na ang lumipas mula ng pangyayaring pagdukot sa akin ni Alma. Wala na siya. Wala na ring aswang sa bayan na yun. Napangiti ako nang marinig ang mga magkakaibigan na naglalakad sa kalsada. Nagkikwentuhan at nagtatawanan. Ngayon ay malaya na at wala nang takot na nakakalabas ang mga tao kahit madilim na. Ang mga tindahan ay bukas pa habang ang ibang magkukumpare ay nagiinuman sa gilid ng daan. Pinalagyan na rin ng ilaw ang buong kahabaan ng kalsada na yon, kaya maliwanag na rin kahit gabi. Mula sa likod ay yumakap sa akin at marahang hinimas ang maliit na umbok sa tiyan ko. Hindi ka pa ba inaantok, love? Hindi pa. Nag-i-enjoy ako sa pagtingin sa buwan eh. Tingnan mo, full moon. Ngayon nagdas na kahit magbukas tayo ng bintana sa gabi. Ay, salamat sa Diyos. At wala nang aswang. Anong sabi ng mga pulis? Anong gagawin nila sa bahay nila, Alma? Baka daw sunugin na lang kasi wala na daw pamilya yan. Yun daw ang sabi ni Apo, yung lolo ni Ate Gwen. Para daw umalis yung masamang espiritu na naninirahan sa bahay na yon. Pamilya daw pala talaga ng mga aswang yan si Alma. Marami nakakaalam dito, pero walang makapagsalita sa takot. Nga pala, nakakalimutan ko itanong sa'yo to. Nung araw na kinuha ako ni Alma, bakit parang ang bilis yung nakarating sa bahay nila? Eh di ba halos katatawag ko sa'yo noon? Sinadya ko yun para malaman mo saan ang kanaroroonan ko. At saka sino ang gumawa ng insenso? Hindi ko pala nasabi sa'yo. Noong araw na pumunta ka sa bahay nila Alma at napatay natin ang lolo niyang aswang. Pagkatapos noon, naisip ko na iyon ang tracker ng smartphone mo nang minsang ipahawak mo sa akin yon. Nakalimutan ko lang na ipaalam sa'yo. Nauna lang ako ng takot na baka maulit yung nangyari na mawala ka or sugurin ka ng aswang habang wala ako. For safety measures lang. Buti na lang ginawa ko yon. Pero limot na limot ako sa tracker na yon nung una. Kasi ang naisip ko agad noon ay kung saan kita hahanapin. Hanggang sa yun, bigla ko na lang naalala. Doon ko nalaman kung nasaan ka kaya agad gumawa sila Ate Gwen at Nanay ng insenso. Buti na lang may tinatagong itim na mutya si Nanay. Bigay daw yun ni Lolo. Nakakapatay daw talaga ng mga aswang yon. Kaya isinama sa insenso sa kayong kape na nirtualan ni Apo. Malapit na kami sa bahay ni Alma nang tumawag ka. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ganun si Alma. At nagawa niya sa akin ang ganun. Wala akong kaalam-alam na maraming beses na niya akong minamolestya pagkatapos ko siyang pagkatiwalaan. Ang importante ay patay na siya. Hindi ka na niya magagalaw. Ligtas ka na at ang baby natin. Tama ka. Sa 1 linggo na palang kasal natin. Nagpabook na ako ng Airbnb na tutuluyan nila kuya pagdating dito. Ay,
Excited na ako sa kasal natin. Love, ang bilis ng pangyayari. Ikakasal na agad tayo. Ikaw kasi, binuntis mo agad ako. 3-point shooter yata to. Okay na rin yun. At para may maalagaan si nanay. Excited na nga yun sa unang apo niya. Pero seryoso, kung may mabuting nagawa sa akin si Alma, yun ay kahit ganun siya. Naging mabuting kaibigan pa rin siya. At dinala niya ako rito at nakilala kita. Mahal na mahal kita, Lando. Mahal na mahal din kita. Mula ngayon, ako nang mag-aalaga sa iyo. Sa inyo na magiging baby natin. Ngayon ilalaki siya sa lugar na tahimik at safe. Malapit sa kalikasan, sa Diyos, at malayo sa banta ng aswang. Sa tuwing naalala ko si Alma, hindi ko pa rin maiwasan na mamiss ko ang best friend ko. Para sa akin, ang alaala ng Alma na naiwan sa isip ko ay ang nakilala ko na loner, matalino, at bungis-ngis kong kaklase noong college. Ang kaibigan na hindi ako iniwan sa lahat ng oras at hindi ang mapanganib at obses na aswang. Minsan nga napapatanong na lang ako, Madam Venus. Hanggang kailan at hanggang saan ba ang limitasyon ng pagiging magkaibigan? Sa ngayon ay dito pa rin kami naninirahan sa Benguet. Lumaki na ang coffee shop namin at may 4 ng franchise sa iba't ibang lugar sa Baguio City. Ang farm namin ay palaki na rin ang palaki. Kami naman ni Lando ay kasal na at ang panganay namin ay 5 taong gulang na. Ngayon nga ay pinagbubuntis ko naman ang ikalawa naming anak. Hindi man naging maganda ang pagtatapos ng pagkakaibigan namin ni Alma. Habang buhay ko na ipagpapasalamat sa kanya ang naging daan kaya nagkaroon ako ng isang masaya, tahimik at buong pamilya. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa aking kwento. Nagmamahal, Erica.